Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang tagapagtanggol, Diyos ng Digmaan. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1426. Nakakuha si Levi ng daan-daang libo habang siya ay nagpatuloy sa pagpatay. Walang nakaligtas. Kahit na ang Erudian Banner ay lumilipad ng mataas at ang Dragon Sword ay may kantab pa rin gaya ng dati, si Levi ay nagsimulang makaramdam ng pagkapagod at pagkatuyo. Sa mga punit-punit na damit at uling sa kanyang mukha, si Levi ay tila ganap na gusot. Puno ng dugo, walang nakakaalam kung sa kanya iyon o sa iba. Kumalabog. Sa paghampas ng kanyang espada sa lupa, kailangan niya ng pahinga. Hindi siya Diyos, siya ay tao lamang. Haha, nakita mo yun. Naubos na siya. Ang Crown King ay hindi immortal. Maaari siyang mapagod at mamatay din. Bilisan mo at atakihin mo siya. I don't think he can hold on any longer, sigaw ni Prince William. Ang mga palatandaan ng pagkapagod ni Levi ay mabuting balita sa kanyang mga kaaway. Hinihintay nila ang sandaling ito mula pa noon dahil palaging ipinapakita ni Levi ang kanyang sarili bilang isang walang kapantay na makinang pangdigma. Ito ay isang gininto ang pagkakataon upang tapusin siya kapag siya ay mahina. Sisingilan. Sa pagtanggi na bigyan siya ng hininga, daan-daang libo ang nagtungo kay Levi. 1 oras, 2 oras, 3 oras ang lumipas. Si Levi ay malakas pa rin, sinusubukang tumagal hanggat kaya niya. Ang Mount Drago ay ganap na natatakpan ng mga bangkay, mga may kapansanan, at mga nasugatan. Ang patuloy na pagdanak ng dugo ay nagpinta ng pula sa tanawin, na para bang ito ang tanging kulay na umiral. Sa sandaling iyon, dumating si Levi sa bundok Drago. Natapos na niya ang kalahati ng paglalakbay na ang Rurok ay malapit lang. Dala ang Erudian Banner sa kanyang likod, lumuhad si Levi, hawak ang Dragon Sword gamit ang isang kamay. Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng labi niya. Siya ay nasugatan ng husto. Nahaharap sa isang malawak na bilang ng mga karibal, siya ay naubos ng lahat ng lakas. Sa loob ng huling 3 oras, nakalaban niya ang pinakamababang 500,000 lalaki. Nakakabaliw lang ito. Hindi ka panipaniwala. Hindi maisip. 600,000 laban sa isang ngunit nanalo siya. Mamamatay ako ng isang masayang kamatayan sa aking mga panaginip kung ang gayong hindi masasalungat na manlalaban ay umiiral sa Zarain. Nagulat si Prince William. Ang labanang iyon ay kung paano sumikat ang Crown King at tumanggap ng titulong God of War. Ang mga pagdududa na mayroon ang ilang mga tao noong pinasinayaan si Levi bilang Crown King ay nawala ng walang bakas matapos masaksihan ang paraan ng kanyang pakikipaglaban. Windsor at ang iba, sa kabilang banda, sa wakas ay natanto ang pagkakaiba ng kakayahan sa pagitan nila ni Levi. Sa katunayan, ito ay hindi malulutas. Matapos ang walang katapusang mga pag-ikot ng mabangis na labanan, si Levi ay pisikal na pinatuyo at malubhang nasugatan. Ito ay nagtutulak na sa hangganan ng kanyang mga limitasyon. Kung siya ang dating sarili niya, matagal na siyang namatay. Walang pagkakataon para makaligtas siya rito. Humihingal na sumigaw si Levi sa langit, yun lang ba? Meron pa ba? Kasunod nito, nagpatuloy siya. Mula sa malayo, nagpakawala ng masamang tawa si Kuro Dragon. Naubos na ng 600,000 tropa ang kanyang lakas. Nasa bingit na siya ng pagbagsak. Oras na para ilabas ang ating trump card. Naguguluhan, nagtanong si Prince William, sila ba ay mula sa Ultimate Class at God Class? Tama iyan. Inisave ko ang pinakamahusay para sa huli. Ngumisi si Kuro Dragon. Napakasimple ng plano niya. Una, gumamit ng isang humongous na tropa upang pasiglahin ang kanyang tibay. Pagkatapos, tapusin siya sa pinakamahuhusay na manlalaban. Sa kasalukuyan, ang mga plano ni Kuro Dragon ay tila nagbibigay sa kanya ng mga resulta na inaasahan niya. Ang diskarte ay nagbabayad. Biglang naramdaman ni Levi na may kakaibang nangyayari. Walang tao sa harap. Ano ang nangyayari? Sa isang segundo, isang kaluskos ang narinig at isa na namang labanan ang sumiklab. Out of nowhere, daan-daang tao ang lumitaw sa harap ni Levi, na sinundan ng 10,000 sa likod nila. Mula sa aura na lumabas, napagtanto ni Levi na sila ang Ultimate Class Warriors at God Class Warriors, ayon sa pagkakabanggit.
Kaya, ito ang pinakamalaking lineup. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison, ang tagapagtanggol. Kabanata 14:27. Nagulat si Levi. Ito ay dapat ang pinakadakilang pagtitipon ng mga mandirigma, kasama ang napakaraming God Class at Ultimate Class Warriors sa isang site. Ang mga mandirigma ay tila naging isang dosina. Nagbigay ka ng maraming pagsisikap upang matiyak na tayo ay mapahamak. Nagbiro siya. Maaaring hindi niya alam kung ano pa ang pinagkakaabalahan nila, ngunit ang isang bagay na positibo siya ay ang The Avengers ay nakatali sa lahat ng nangungunang mandirigma ng Bayview. Hindi siya mag-aalala kung hindi pa siya nasaktan ng husto. Tila, ang The Avengers ay nagplano ng lahat. Iyon ang kanilang masamang plano upang ibunyag ang trump card pagkatapos maubos ang Levi. Lumabas sila para sa pagpatay. Nakuha nito ang atensyon at pag-aalala ng lahat sa Erudia. At iyon ang pinakahuling pagsubok para sa Crown King. Walang sino man ang makakaisip ng pinagsamang kapangyarihan ng daan-daang Ultimate Class Warriors. Ang masama pa nito ay nasugatan na ng husto si Levi. Pakihintay. Kailangan mong manatili. Hindi maaaring mahulog si Erudia, at hindi ka madapa. Kailangan nating panatilihing mataas ang bandila. Ang mga tao ay naghihintay na may pidgel hininga, nagdarasal ng husto para sa isang himala. Sa sandaling iyon, ang mga mandaragit na mata ng daan-daang Ultimate Class Warriors ay nakatutok kay Levi. Ganyan ka na ng kalagayan. Sigurado ka bang gusto mo pa ring ituloy? Ililigtas ka namin kung susuko ka at magsusumamo para sa iyong buhay ngayon. With your amazing powers, malayo ang mararating mo kahit sa ibang bansa. Maaari kang umani ng mas malaking pabuya kumpara sa nakukuha mo mula sa mga Erudian. Kaya tanggapin ang aming payo at ibigay ang bandila. Tumunog ang mga mandirigma, sinusubukang hikayatin si Levi na isuko ang kanyang laban. Ang pinuno ng Ultimate Class Warriors ay isang taong may dakilang kapangyarihan, mas malakas kaysa kay George. Napatunayan mo na ang iyong husay sa mundo, kaya oras na para huminto. Ano ang napakahusay tungkol kay Erudia? Maaaring ipagkaloob sa iyo ni Prince William ang lupa at karangalan, o kahit nahayaan kang manguna sa isang bansa. Hindi ba't mas mahusay kaysa sa kung ano ang mayroon ka ngayon? Hindi karapat-dapat na isakripisyo ang mga Erudian na iyon. Gusto mo ipasa ko sa'yo. Sa ibabaw ng patay kong katawan. Dalhin ito, at ipakita sa akin kung ano ang mayroon ka, bulyo ni Levi. Papif, agad na samuka ng dugo si Levi pagkatapos ng kanyang pagbibiro. Halatang halata na siya ay lubhang nasaktan. Magarbong kotsain kami kapag nasa pintuan ka ng kamatayan. Naghiyawan ang mga mandirigma. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras ko. Dalhin mo na, ganti ni Levi. Ikaw ang humihingi nito. Ang ulong mandirigma ay umungal at sumugod kay Levi. Boom! Parang bundok, bumagsak siya kay Levi. Clunk! Hinarang siya ni Levi gamit ang kanyang espada. Bitek, basag. Ang napakalaking bigat ay naging sanhi ng pag-crack ng lupa sa ilalim ni Levi, at nagsimula siyang lumubog dito. Sisingilan. Wham! Isa pang Ultimate Class Warrior ang sumugod para umatake. Isang suntok mula sa kanya, yumanig ang lupa. At mas lalo pang lumubog si Levi sa lupa. Bang! Isa pang Ultimate Class Warrior ang nagsimula ng kanyang pag-atake. Pow! Pumalakpak. Sunod-sunod na sumugod ang mga Ultimate Class Warriors para sumali sa pag-atake. Ito ay isang pambihirang pagpapakita ng kakilakilabot na mga kasanayan at lakas. Ang mga mandirigma ng klase ng Diyos ay nakatayong nanonood sa pagkamangha, alam nilang ito ay isang labanan sa labas ng kanilang liga. Halika! Umungol si Levi. Ang daan-daang mga Ultimate Class Warrior ay naglagay ng kanilang pinakamahusay na pagganap, at ang kanilang pinagsamang puwersa ay hindi maisip. Boom! Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Levi ay hindi makayanan ang matinding presyon na nasa ilalim nito, at bumigay, dinala si Levi. Ang mga ulap ng alikabok ay tumaas, na ikinukubli ang tanawin ng mga nanunood. Sumilip sa maalikabok na ulap ay isang malaking bunganga kung saan nakatayo si Levi, at wala siya kahit saan. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:28. Nasa bibig ng mga Erudian ang kanilang puso, labis na nag-aalala para kay Levi. Sa kabilang banda, binasag ng tagay ng mga kalaban ang katahimikan.
Si Levi ay nagdusa ng pinakamalaking pagkawala sa kanyang buhay. Nazakit sa akin na pumatay ng isang kahanga-hangang kasamahan. Bamantong hininga ang ulong mandirigma. Gusto niyang iligtas ang buhay ni Levi at sinubukan niya ang lahat para hikayatin si Levi na sumuko, dahil hinahangaan niya ang mga kasanayan ni Levi at mataas ang pagpapahalaga sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay isang bihirang talento. Sa kanyang nakakatakot na kakayahan, si Levi ay magiging isang kahanga-hangang karagdagan sa kanilang koponan kung pumayag siyang sumali sa kanila. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay natigilan, at ang kanyang ngiti ay napawi. Literal na nakaramdam siya ng lamig sa kanyang likuran, parang may kung anong malamig na pumasok sa kanyang katawan. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang espada na nakausli sa kanyang katawan. Isa itong gininto ang espada, at sariwang dugo ang umaagos sa talam nito. Nasaksak ba ako? Kailan dumating si Crown King sa likod ko? Hindi ba siya dapat ilibing sa bunganga na iyon, tulad ng nakita nating lahat? Clunk! Bumagsak ang malote niyang katawan sa lupa, na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Patay! Nasaksihan ang sorpresang twist ng mga kaganapan, ang mga Erudian ay nagsimulang mag-abala muli. Buhay pa siya, may pag-asa pa si Erudia. Ang bundok Drago ay nababalot pa rin ng tumataas na alikabok, at limitado ang paningin. Sa ilalim ng takip ng manipis na ulap, inilunsad ni Levi ang kanyang pag-atake. Whoosh! Whoosh! Habang hawak ang kanyang Dragon Sword, mabilis niyang hinabol ang karamihan ng mga Ultimate Class Warrior, na nag-iwan ng mga tumalsik na dugo at hiyawan sa kanyang mga landas. Ang mga mandirigma ay nahulog tulad ng mga domino, at sa loob ng ilang minuto, higit sa 100 ang napatay. Nang sa wakas ay natauhan na ang iba pang mga mandirigma at napagtantong may mali, natulala sila. Hindi sila makapaniwala na napakalakas pa rin ni Levi matapos na maranasan ang lahat ng mga pinsalang iyon. Patayin. Hindi natin siya hahayaang makatakas. Ipinagpatuloy ng mga mandirigma ang kanilang pag-atake, hindi binigyan ng pagkakataon si Levi na makatakas. Gayunpaman, walang intensyon si Levi na gawin iyon, dahil handa siyang salubungin sila ng direkta. Isa na namang matitinding bakbakan iyon na sinabayan pa ng nakakabinging hiyawan. Naramdaman ng mga nasa Mount Drago na sila ay nahuli sa isang lindol. Nagsisimula nang magpakita si Levi ng mga senyales ng pagbagal, dahil mas maraming dumudugong sugat ang makikita sa kanyang katawan, tao naman siya, kung tutuusin. Natapos ang round na may daan-daang nasawi, at ang mga nanatiling nakatayo ay maingat na nakatingin kay Levi. Sila rin, ay nagdusa ng mga pinsala, at nagsimula silang magtaka kung siya ay isang cyborg. Huwag kang titigil, kailangan natin siyang patayin. Kung hindi, walang makakapidyo kay Erudia sa hinaharap. Ang mga mandirigma ay sumigaw at lumipat kay Levi na parang isang grupo ng mga baliw. Marahang hinawakan ni Levi ang banner ng Erudian, at tila nagbigay iyon sa kanya ng panibagong lakas para ipagpatuloy ang labanan. Ang labanan ay lampas sa imahinasyon ng sinuman, at ang pagkawasak ay maihahambing sa resulta ng isang napakalaking pag-ikot ng pambobomba. Iyon ang kayang gawin ng kapangyarihan ng ilang daang Ultimate Class Warriors. Kasabay nito, isiniwalat nito ang nakakakilabot na husay ni Levi. Ang mabigat ay isang pagmamaliit. Daan-daang Ultimate Class Warriors ang lumaban sa isang tao, at isa itong malapit na laban. Si Prince William at Kuro Dragon ay nanginginig sa takot. Naglaho na ang dati nilang kumpiyansa, at tahimik silang nanunood ng labanan, na mangha. Ang husay ng Crown King ay paulit-ulit na lumampas sa kanilang inaasahan. Bang! Wham! Boom! Ang kagubatan sa Mount Drago ay nasawi sa labanan, na flat at nag-aapoy. Clunk! Clunk! Isa-isang nahulog ang mga Ultimate Class Warriors. Sa loob ng 20 minuto, walang taong nakatayo, dahil ang lahat ng mga mandirigma ay bumagsak sa lupa, patay man o nasugatan. At si Levi, siya. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1429. Siya rin ay nahulog kasama ng lahat ng mga mandirigma. Bagamat nagawa niyang labanan ang karamihan, nagtamo siya ng malubhang pinsala. Siya ay naliligo sa dugo, kapwa kanya at ng kanyang mga kalaban. Ubo, ubo, ubo. Hindi niya napigilan ang pagubo, at sa bawat pagubo, mas maraming dugo ang lumalabas sa sulok ng kanyang bibig.
Ang matinding labanan ay nahati pa sa dalawa ang hindi masisirang Dragon Sword. Ito. 500 Ultimate Class Warriors ang natalo. At ito ay sa pamamagitan ng isang tao. Paano ito posible? Tao rin ba siya? Ang hindi paniniwala ay nakasulat sa buong mukha ni Prince William. Malapit na siyang masira sa kawalan ng pag-asa. Alam niya na ang hindi kapani-paniwalang tao ay tao lamang, isang karaniwang Erudian. Kahit na hindi si Levi, isa pang Erudian ang sasabak sa hamon. Iyan ang diwa ng mga Erudian. Hahaha, biglang tumawa si Kuro Dragon, dahil gumana ang kanyang plano. Maaaring ito ay isang magastos na labanan para sa kanila, ngunit ang pinakamahalaga, si Levi ay napaluhod. Nahulog na siya sa wakas. Paano kung naranasan natin ang malaking kawalan? Siya ay natalo, kung tutuusin. Makinig ka, patayin siya. Hindi siya papayagang mabuhay. Utos ni Kuro Dragon. Hindi na niya hinintay na makahinga si Levi ng kanyang huling hininga. Ang libu-libong mga mandirigma ng klase ng Diyos ay nagsimulang maglakad patungo kay Levi, sabik na pumunta para sa madaling pagpatay. Nako, napahamak na tayo. Maaaring mabigat ang Crown King, ngunit naabot na niya ang kanyang limitasyon. Ito ay isang mapang wasak na sandali para kay Erudia. Nakikita ng lahat na ibinigay ni Levi ang lahat at hindi na niya ito maalis. Thud, thud, thud. Ang libu-libong mga mandirigma ng klase ng Diyos ay sumugod kay Levi ngunit huminto sa mismong harapan niya. So what if ikaw ang Crown King? Hindi ka walang talo, kaya bakit naglagay ng napakalaking pagtutol? Dapat kanina ka pa sumuko. Eksakto. Sa huli, pagkatapos ng lahat ng pakikibaka na iyon, papatayin ka pa rin namin, at ang bandila ng Erudian na pinoprotektahan mo ay sisirain pa rin namin. Hindi ka ba matapang? Halika, lumaban ka. Tingnan natin kung may iligtas mo ang banner na ito, panunuya nila. Tingnan mo ang sarili mo. Ni hindi ka makatayo sa iyong mga paa. Hayaan mong sirain ko itong Erudian banner sa mismong mukha mo. Lumapit kay Levi ang isa sa mga God-class warrior at nginisyan. Nako, ang Erudian banner ay higit na nangangahulugang para sa isang mandirigmang Erudian kaysa sa kanyang buhay. Iyon ay lubos na magdudurog sa kanyang espiritu. Ang pagsira sa watawat sa kanyang mukha ay ang pinakamalaking kahihiyan para sa kanya. Mangyaring huwag. Halos maluha ang mga Erudian habang pinapanood nila si Levi na pinapahiya. Ha! Isang malaking kamay ang kumapit sa kanyang palso nang hahawakan na sana niya ang Erudian banner. Pow! Naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na humahampas sa kanyang mga braso, bumaril ng diretso sa kanyang katawan, dumurog sa lahat ng kanyang mga ugat, at nagpapadala ng dugo sa paglabas nito. Ito ay isang nakakagulat na eksena. Namayani ang katahimikan, na sinundan ng ligaw na hiyawan na kusang bumungad sa bawat sulok ng Erudia. Hindi siya natalo, at handa siyang protektahan at parangalan ito sa kanyang buhay. Hanggat siya ay nasa paligid, walang sino man ang papayagang mang-insulto sa Erudian banner. Ang libu-libong God-class warriors ay natigilan sa pagkabigla, sinusubukang magkaroon ng kahulugan sa kanilang nakita. Hindi sila makapaniwala na kayapan niyang lumaban. Ang mga mukha ni Prince William at Kuro Dragon ay paralisado sa hindi makapaniwala. Dahan-daang tumayo si Levi, at sumilay ang ngisi sa kanyang mukha. Paumanhin na binaygaw kita, ngunit hindi pa ako tapos. Ituloy natin ang laban. Hingal. Sa buong mundo, maririnig ng isa ang mga hingal ng hindi paniniwala at pagkamangha. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1430. Tumayo ulit si Levi. Hindi pa siya natatalo, at kayapan niyang lumaban. Ang Erudian banner ay maaari pa ring lumipad ng mataas. Sisingilan. Ang mga mandirigma ng klase ng Diyos ay sumugod para sa pagpatay. Mamatay. Naputol ang espada sa kamay, walang takot na lumapit si Levi sa kanila. Zap, 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 boom, boom, boom. Tulad ng isang nagising na hayop, isang hindi mapigil ang Levi ang sumugod sa mga kaaway. Ang mga God-class warriors na iyon ay walang kalaban-laban para sa kanya, at hindi nagtagal, marami ang bumagsak sa lupa, nasugatan o namatay. Ang mga mandirigma ay nahuli ng mabangis na kontra-atake ni Levi. Ngunit sa kabila ng naunang malaking pagkawala, mabilis silang nakabawi,
inayos ang kanilang pormasayon, at natrap siya muli. Matapos ang maraming mga round ng mabangis na labanan, si Levi ay pisikal na pinatuyo at malubhang nasugatan. Paulit-ulit siyang bumagsak sa kanilang malupit na pag-atake. Clunk! Nataman siya, nahulog sa lupa, at samuka ng dugo. Boom! Nako! Malapit na siyang makatayo, makikipaglaban na naman. Thud! Nahulog muli, at tumayo muli. Nagpatuloy ito, daan-daang beses na sana siyang bumagsak, ngunit sa bawat pagkakataon, gaano man siya kasakit o pagkapagod, pinipilit niyang bumangon. Sa oras na iyon, ang kanyang dragon mask ay nabahiran na ng pula, mula sa kanyang sarili at sa dugo ng kanyang mga kalaban. Punit-punit at punit-punit ang kanyang damit, at ang hindi mabilang na pangit na sugat ay makikita sa kanyang hubad na katawan. Ang kanyang hindi nababaluktot na paghahangad ang nagpapanatili sa kanya at nagbigay daan sa kanya upang magpatuloy sa labanan. Sa tuwing nahuhulog siya, dumudugo ang puso ng mga Erudian para sa kanya. At sa tuwing tatayo siyang muli ay pumapatak ang kanilang mga luha sa kanya. Siya ay tao lamang, isang ordinaryong tao, ngunit ang kanyang pag-ibig para kay Erudia ay nagdulot sa kanya na huwag pansinin ang mga hindi mabata na pagdurusa at inilabas ang kanyang mga kapangyarihang parang Diyos. Ang resulta ng kanyang patuloy na pakikipaglaban ay ang libu-libong mga mandirigman ng klase ng Diyos ay naalis lahat. Wala siyang iniwan na nakatayo sa kanila. Habang si Levi ay tumayo upang pagmasdan ang kinahinatnan, ang kalangitan ay nagdilim, at ang ulan ay bumuhos sa mga agos, na umambon sa buong bundok Drago. Si Prince William at Kuro Dragon ay nabigla ng hindi masabi. Hindi sila makapaniwala na hindi napigilan ng libu-libong God-class warriors ang isang malubhang nasugatang Levi. Siguradong hindi siya tao. Siya ay kailangang maging isang demonyong muling magkatawang tao. Iyon ang tanging paliwanag na maibibigay nila para sa hindi kapani-paniwalang superpower na ipinakita ni Levi sa mga labanan. Kung mas malakas siya, mas malaki ang banta niya sa kanila. Kinailangan nilang tanggalin ang Crown King, sa pamamagitan ng kawit o sa pamamagitan ng manloloko. Magiging maayos din. Marami pa akong backup plan. Libu-libo pa sa aking mga tauhan ang naka-standby, handang pigilan siya habang siya ay lumilipat mula rito patungo sa tuktok ng Mount Drago, at mayroon na lamang siyang 2 oras na natitira upang maabot ang distansyang iyon. Walang paraan na magagawa niya ito. Kuro Dragon Quip. Mayroon siyang libu-libong kalalakihan na naghihintay na mapakilos, at iyon ang kanyang huling trump card. Tama iyan. Nasa ganitong kaawa-awang estado na ang Crown King, at may bentahe tayo sa mga numero. Kahit na siya ay makatakas sa kamatayan, hindi niya matatapos ang kanyang misyon sa loob ng timeline. Ngumisi si Prince William. Ipinagpatuloy ni Levi ang kanyang paglalakbay patungo sa taluktok ng bundok, at nang marating niya ang gilid ng bundok, ang sumalubong sa kanya ay mga pulutong ng mga tao na nagsisiksikan sa kanyang dinadaanan. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Ang mga lalaki ay magkabalikat, at ang mga tao ay umabot hanggang sa taluktok ng bundok, hanggang sa maabot ng paningin ni Levi. Napailing na lang si Levi sa hindi makapaniwalang bamantong hininga. Hindi siya nakatitiyak na malalampasan niya ang huling hamon na ito, dahil pakiramdam niya ay napurol ang kanyang sentido, ang kanyang katawan ay itinutulak ng lampas sa limitasyon. Napakaraming lalaki, at ang dami ay maaaring maubos siya sa kanyang huling onsa ng enerhiya. Zoe, Evie, Inay, at ang aking kapatid na pangkat. Nawala sa kanyang isipan ang mga alaala ng lahat ng taong mahal niya, at iyon ang nagbigay sa kanya ng determinasyong lumaban. Hindi ako ma-fall. Kailangan kong mabuhay para makita ang aking ina, ang aking asawa, ang aking anak na babae, at lahat ng aking pinagkakatiwalaang mga kaibigan. Kakailanganin kong itaas ang Erudian banner. Sa pangakong iyon, mahigpit siyang kumapit sa banner ng Erudian sa isang kamay, at habang nasa kabilang kamay ang kanyang putol na espada, sumigaw siya, sisingilan. Hinding-hindi babagsak si Erudia. Si Levi ay muling nabuhayan, at ang pagbuhos ng ulan ay hindi nakapagpapahina sa kanyang espiritu habang siya ay bumubulusok sa karamihan. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1431. Hay nako, ito ay hindi kapanipaniwala. Ito ay isang himala. Saan ang kanyang limitasyon? Karapat-dapat ba si Erudia sa kanyang sakripisyo? Sa buong mundo,
Ang mga tao ay natarante sa kanya. Maging si Levi ay nagtanong sa kanyang sarili ng parehong mga katanungan, ngunit wala siyang ganap na sagot sa mga ito. Basta alam niya na iyon ang kanyang tungkulin, ang layunin ng kanyang pag-iral. Ang labanan na ito ay mas mahirap kaysa sa lahat ng mga nakaraang labanan, sa kabila ng katotohanan na ang mga lalaking ito ay hindi gaanong mahusay. Nahirapan si Levi na lampasan sila at napakabagal ng pag-unlad. Sa kanyang mahinang kondisyon, kahit na ang isang karaniwang tao ay madaling makapagdulot ng mga pinsala sa kanya. Gayunpaman, nagpatuloy si Levi. Hindi mo ako mapipigilan. Siya ay umungal, habang siya ay nagtitiis sa kanilang pag-atake at lumaban, na nag-iiwan ng bakas ng dugo sa likuran niya. Hindi napapansin ni Levi ang pagkawala ng dugo, mga pinsala, at sakit. Hakbang-hakbang, inakyat niya ang bundok, ang isip niya ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang maabot ang rurok. Tigilan mo siya, ang daming walang kwentang tanga. Patuloy na pinipilit ni Kuro Dragon ang kanyang mga tauhan, sinisigawan silang ibaba si Levi. Galit na galit din si Prince William, habang pinapanood niya si Levi na mabagal ngunit siguradong umakyat. Ipinagpatuloy ni Levi ang kanyang laban, papalapit sa kanyang destinasyon, sa kabila ng pisikal na pinsala. Thud. Pagkatapos ng isang partikular na mabangis na pag-atake, si Levi ay mahinang bumagsak sa lupa, at ang mga tao ay naghiyawan. Arg! Bigla silang nakarinig ng malakas na ungol at nakita si Levi na lumundag sa hangin, pinalipad ang lahat ng nakapaligid sa kanya sa lahat ng direksyon. Si Levi ay naging mas walang humpay sa kanyang pag-atake, at ang ilan sa kanyang mga kalaban ay nagsimulang matakot na lumayo sa kanya. Muli, si Levi ay binugbog sa lupa ng maraming beses, ngunit sa bawat oras na siya ay nakabangon muli. At sa pagkamangha ng lahat, tila siya ay bumalik ng mas malakas pagkatapos ng bawat pagkahulog. Hindi alam ng kanyang mga kalaban na ito ang espesyal na katangian ng kanyang husay. Sa bawat pagkatalo, makakakuha siya ng panibagong pagsabog ng enerhiya at motibasyon. Siyempre, ang kanyang pisikal na kondisyon ay lumala sa bawat pagkahulog, ngunit siya ay nagtulak na lampas sa anumang may isip na pisikal na mga limitasyon, at hindi siya malapit ng sumuko. Nagbunga ang kanyang pagpupursage, at sa wakas, naabot niya ang tuktok ng bundok. Nakikita na ang rurok, at napangiti si Levi. Malinaw na hindi pa siya nakakalabas sa kakahuyan, dahil hindi mabilang na mga lalaki ang sumasakop sa kahabaan ng lupain sa pagitan niya at ng tuktok. Sa kanilang napakaraming bilang at geographical na kalamangan, patuloy nilang hinaranggan ang kanyang pag-akyat. Buong tapang na lumaban si Levi, dahil gusto niyang ipakita sa mundo kung gaano kalayo ang mararating ng isang tao, at kung gaano kalakas ang espiritu ng Erudian. Ang pagkamit ng imposible, iyon ang isinama ni Levi. Ang Erudian banner ay nakarating na sa tuktok ng Mount Drago. May pag-asa. Ipaglaban mo, Crown King. Malapit na ang rurok, maghintay ka dyan. Ang mga Erudian ay tuwang-tuwa nang makita nila ang tuldok ng pula na lumilitaw sa tuktok ng Mount Drago. Sila ay nagdasal ng husto na si Levi ay manatili doon at magawa ang misyon. Napakarami na niyang pinagdaanan at napakalapit na niya sa tagumpay. Gayunpaman, alam din nila na ang huling leg ang magiging pinakamahirap, at anumang maling hakbang ay magpapabaya sa lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap. Kailangan natin siyang pigilan. Sigaw ng mga tauhan ni Kuro Dragon. Nakataya ang kanilang reputasyon. Kung may lumabas na balita na isang tao ang natalo sa libo-libo sa kanila, sila ay mapapahiya. Hindi nila hahayaang mangyari iyon. Ngumisi si Kuro Dragon habang pinagmamasdan ang kanyang mga tauhan na nahuhulog na parang domino. Mayroon siyang walang kapintasang diskarte, at tiwala siyang matatalo si Levi. Sa totoo lang, hindi niya inasahan na magiging posible ang ganito. Ano siya? At saan siya nanggaling? Galit na galit at bigo siya sa isang tila walang talo na si Levi. Habang tumatakbo si Kuro Dragon sa pag-aalala, tumawa si Prince William at inaliw siya. Huwag kang mag-alala, may backup plan din ako. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1432. Sa larangan ng digmaan, si Levi ay hindi napigilan. Kahit ilang beses pa siyang binugbog ng mga ito sa lupa, tatayo siya at ipagpapatuloy ang kanyang laban. Parang walang limitasyon ang kanyang katawan, at walang makakapidyo sa kanya. Gayunpaman,
Napakaraming lalaki ang hamarang sa kanya, kaya't gaano man siya kahirap lumaban, hindi siya makalampas sa kanila ng mabilis. Alam niyang nauubusan na siya ng oras. Crush! Biglang nagpakawala si Levi ng isang malakas na dagandong, at isang napakalaking alon ng enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Iyon ang Supreme Burst, isa sa pinakamalakas na strike kailanman. Boom! Boom! Tulad ng tsunami, ang puwersa ng pagpatay ay lumaganap at natamba ang bawat tao na nasa landas nito. Arg! Arg! Agad na umalangaw ang nakakatakot na hiyawan sa bundok, at lumipad ang maraming lalaki, na nag-iwan ng malinaw na landas para magpatuloy si Levi. Papif! Ang pagpapatupad ng Supreme Burst ay naubos ang karamihan sa natitirang enerhiya mula kay Levi, at muli siyang samukan ng dugo. Gayunpaman, makikita ng isa ang determinasyon sa kanyang mga mata, at pagkatapos na casual na panasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, idiniin niya ito. Ilang beses niyang isinagawa ang Supreme Burst, na nagpatambo ng mas maraming lalaki, habang tinatahak niya ang kanyang daan patungo sa tuktok. Nagulat ang lahat sa ipinakitang husay at kapangyarihan ni Levi. Walang inaasahan na marami pa siyang maibibigay, lalo na pagkatapos ng kanyang mga naunang kahangahangang laban. Gayunpaman, ang pagpapatupad ng Supreme Burst ay nagdulot ng pinsala sa kanya. Siya ay umuubo at naglalabas ng dugo sa bawat pag-ubo. Ilang beses na niyang naisagawa ang welga, at malinaw na mas mahina siya pagkatapos ng bawat pagbitay. Iyon ay ang kanyang limitasyon. Sa pagtingin sa manipis na nakakalat na mga tao, ngumiti si Levi. Alam niyang malapit na siya sa tagumpay. Ilang hakbang na lang ang rurok, malapit na niyang maabot. Crush! Sa pag-iipon ng kanyang huling lakas, sunod-sunod na isinagawa ni Levi ang Supreme Burst ng 3 beses, at nang matapos siya, wala ni isang tao ang natitira sa kanyang landas. Iyon ay kabaliwan na lampas sa imahinasyon ng sinuman. Isang tao ang nakatalo sa milyon-milyong mandirigma at lumikha ng isang himala. Walang nakamit noon, at sigurado ang lahat na walang makakatulad nito sa hinaharap. Gayunpaman, binayaran ni Levi ang isang mataas na halaga para sa tagumpay na iyon, habang siya ay bumagsak sa lupa, hindi gumagalaw. Lubusan niyang inubos ang sarili sa pakikipaglaban sa maraming mga round ng mabangis na labanan at isinagawa ang Supreme Burst 48 beses. Kung hindi dahil sa surreal willpower na mayroon siya, mas maaga pa siyang bumagsak. Galit na galit sina Prince William at Kuro Dragon. Nakikilos sila ng daan-daang ultimate class, libu-libong god class na mandirigma, at milyon-milyong lalaki para pigilan ang isang tao, at malapit na silang mawala. Ang tanging aliw lang nila ay sa wakas, natalo rin si Levi. Sinubukan ni Levi ang lahat para makabangon muli. Ang kanyang maraming pagtatangka ay nauwi sa kanyang pagkatisod pabalik sa lupa. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya makatayo pa. Ilang hakbang lang ang layo ng tuktok ng Mount Drago. Ibibigay na lang ba niya talaga ito? Halika, Crown King. Ipaglaban mo. Abot-abot ang tagumpay. Maghintay ka. Ginawa mo ang lahat. Hindi ka maaaring mahulog ngayon. Ang mga Erudian ay nakadama ng matinding sakit para sa kanya, at sila ay sumigaw sa kanya ng pampatibay loob, na hinimok siya. Pagkatapos ay nakita nilang gumalaw siya. Napagpasyahan niyang huwag nang magtangkang tumayo. Sa halip, itinaas niya ang Erudian banner at nagsimulang gumapang patungo sa tuktok. Habang kinakaladkad niya ang kanyang katawan, nag-iwan siya ng dagwang pulang trail kung saan siya dumaan. Ang mahina niyang katawan ay matigas na kumapit sa karangalan ni Erudia. Kahit na kailangan niyang gumapang, itatayo niya ang Erudian banner sa pinakamataas na tuktok. Iyon ay angkop sa kanyang titulong Crown King. Walang kahit isang tuyong mata sa Erudia. Lahat ay nagpipigil ng hininga, pinagmamasdan siyang papalapit patungo sa tagumpay. Nakaka-touch. Kawawa naman siya, may sorpresa ako sa kanya. Napangiti si Prince William. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1434. Lumipas na ang itinakdang 6 na oras. Hindi nakarating si Levi sa kanyang destinasyon, at ang Erudian banner ay hindi na itayo sa pinakamataas na punto ng Mount Drago. Nako, hindi pa bumangon si Levi, at natalo si Erudia. Ito ay isang malungkot na araw para kay Erudia. Wala na siyang pag-asa na makabangon mula sa mapang wasak na dagok na ito. Ang buong Erudia ay natahimik, at ang mga kulay ay nawala sa kanilang mundo.
Inaanunsyo ko dito na nabigo si Herodia na maisakatuparan ang kanyang misyon sa loob ng itinakdang oras, dahil dito. Sa sandaling iyon, ang anunsyo ay naputol ng isang koro ng maingay na Saturday. Tingnan mo, lahat ng mata ay nakatutok sa screen. Bago umabot sa 0 ang countdown, isang pulang tuldok ang tumaas sa tuktok ng Mount Drago. Isang close-up ang nagsiwalat na ito ang Herodian banner. Ang playback ay nagpakita ng isang mahinang Levi na kinakaladkad ang kanyang mahinang katawan, na nagpupumilit na tumayo. Dahan-daang itinaas ng lalaki ang dagwang banner at itinayo ito sa tuktok. Ang Herodian banner ay lumilipad ng mataas. At talagang nanalo si Herodia. Nanalo kami. Nanalo si Herodia. I'm so proud to be a Herodian. Kaagad, sumabog si Herodia sa isang maingay na pagdiriwang. Ito ay isang makasaysayang araw na kanilang ipagmalaki sa mga darating na taon. Sa kabila ng katotohanang wala silang naiambag sa panalo, tuwang-tuwa ang mga Herodian. Nangangahulugan ang pagkapanalo sa labanang ito na itinaas si Herodia sa katayuan ng isang superpower, at walang sino man sa Bayview ang maaaring i-dispute iyon. Bumalik sa Northampton, ang pamilya Lopez ay nasa isang masayang kalagayan. Maliban sa kanilang kaugnayan kay Herodia, ipinagdiriwang nila ang tagumpay ng Crown King, na nakita nilang tagapagtaguyod nila. Kung mas malaki ang kanyang mga nagawa, mas maliwanag ang kanilang mga prospect para sa hinaharap. Si Prince William at Kuro Dragon ay nabigla. Akala nila nasasakop na nila ang lahat, ngunit nabigo sila. Ito, hindi ko matatanggap ito. Namuhunan kami ng labis dito, ngunit nabigo kami, at nanalo siya. Galit na umuungol si Kuro Dragon. Ang kakakuhan ni Prince William ay labis ding nabugbog. Hindi ako kailanman nabigo, lalo na't mabaygo ng labis. Hindi ko matatanggap ito. Angal niya. Walang silbi. Basura. Paanong hindi mapigilan ng 1,000,000 lalaki ang isang tao? Isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa mga mata ni Kuro Dragon, at sumigaw siya, hindi ko kayang lunokan ang insultong ito. Hindi ko siya hahayaang mabuhay. Ako rin. Tatanggapin ko na si Herodia ay nanalo sa pangalan, nakakuha ng respeto ng marami, at nakaposisyon bilang isang superpower, ngunit hindi ko patatawarin ang Crown King. Hindi siya aalis sa lugar na ito. Inihagis ni Prinsipe William ang lahat ng pag-iingat sa hangin at nagutos, ihatid ang aking order. Bomba ang lugar at wasakin ang Mount Drago sa lupa. Ayokong makakita ng anumang natitira sa Mount Drago. Walang buhay. Ang kanyang nasasakupan ay nag-alinlangan at maamo na nagtanong, Prinsipe, ang ating mga tauhan ay nasa bundok Drago pa rin. Dapat ba natin silang utusan na umatras muna? Wala tayong oras. Bomba lang ang lugar. Tumahol siya. Habang ang mga Herodian ay nagkikimkim pa rin ng pag-asa na makakabalik si Levi sa Herodia upang makiisa sa kanilang pagdiriwang, isang nakagigimbal na pangyayari ang nangyari. Rumble, rumble, rumble. Boom, boom, boom. Na-carpet bomb ang Mount Drago. Sunod-sunod na pag-ikot, walang humpay ang pambobomba. Malinaw na walang makakaligtas sa walang humpay na pambobomba na ito. Ang Mount Drago ay nasusunog at nasunog sa lupa. Ang kamakaway na banner ng Herodian ay wala kahit saan, at kahit na ang mga bato ay pinupukpok sa maliliit na pira-piraso, pabayaan ang mga marupok na katawan ng sinumang tao o hayop. Walang pagkakataong makatakas si Levi mula sa nakapipinsalang kapalarang iyon, dahil labis nilang pinuntirya ang sonang kinaroroonan niya. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1435. Ang Mount Drago ay sinira sa lupa, at ang apoy ay nag-alab na galit, na nabalot sa lugar na may makapal na usok at abo. Ang balita ay bumalik, na nagpapatunay kung ano ang alam na ng karamihan sa mga tao, lahat ng buhay ay nalipol mula sa Mount Drago. Wala silang makitang bakas ng mga bangkay, dahil ang mga bangkay ay binomba sa pira-piraso at sinunog hanggang abo. Dapat ay isang araw ng pagdiriwang para kay Herodia, ngunit ito ay naging araw din ng pagluluksa. Nagdalamhati sila sa pagkawala ng isang dakilang Herodian. Kung si Levi ang nasa kanyang pinakamabuting kalagayan, ang publiko ay magkakaroon ng pag-asa na maaaring siya ay nakatakas. Gayunpaman, pagkatapos ng mabagsik na labanan, siya ay nanghina at halos hindi na makatayo. Walang sino man ang nag-alinlangan na ginamit niya ang kanyang huling bit ng lakas upang itayo ang banner sa tuktok.
Dahil sa kondisyong iyon, paano siya nakatakas sa walang humpay na pambobomba? Ang katotohanan, kahit mahirap tanggapin, ay ang Crown King ay namatay sa Mount Drago. Nagpadala si Prince William ng isang tropa upang maghanap sa paligid ng maraming beses, na naghahanap ng katiyakan na ang Crown King ay inalis na. Walang bakas ng katawan ng Crown King. Isang fragment lang ng dragon mask at bahagi ng sirang dragon sword ang nakita nila, at hindi nila nakuhang makuha ang dragon ring. Ito ay isang maliit na bagay, kaya malamang na nabugbog ito sa hindi nakikilalang mga fragment sa panahon ng pambobomba. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paghahanap ng mga labi ng kanyang maskara at espada, ligtas nilang maisip na siya ay sumabog din. Patay na siya. Patay na ang Crown King. Nagkagulo ang mundo nang marinig nilang ibinalita ni Prince William na sumuko na ang lalaking nagpakita ng maladyos na galing. Lalong naging solemn na ang mood ni Erudia. Isa itong malaking dagok sa mga Erudian. Ang mga Dragonites ay nawalan ng pag-asa, dahil alam nila na hindi ito isa sa mga play act na pinagkonsaban ni Levi na gawin nila. Ang nangyari sa Mount Drago ay ganap na lampas sa kanilang kontrol, kaya't sila ay nakamasid lamang ng walang magawa habang nangyayari ang mga pangyayari. Nagsisisi akong pinayagan siyang pumunta doon. Tanggapin natin ang katotohanan. Mga ad ng pub future. Siya ang nag-iisa. Pinagpala si Erudia na magkaroon siya. Sa pamilya Lopez, ang mood ay nakapanlulumo, dahil ito ay isang double whammy para sa kanila. Hindi lamang nawalan ng isang natitirang miyembro si Erudia, ngunit nawalan din sila ng isang makapangyarihang taga-suporta. Sa hindi niya malamang kadahilanan, labis ang bigat ng loob ni Zoe, na para bang may malaking bigat sa kanyang dibdib. Nang marinig niya ang balita tungkol sa Crown King, naisip niya kaagad si Levi. Sabay na umalis ng bansa ang dalawa, at pakiramdam niya ay maraming kaina-hinalang pagkakatulad ang dalawang lalaki. Out of the blue, nagsimulang umiyak si Forlivia at sumigaw, patay na si Daddy. Patay na si Daddy. Pero Daddy, nangako ka sa akin na babalik ka, at iuuwi ako ni Mommy. Nadurog ang puso ng mga Lopez habang pinapanood si Forlivia na umiiyak. She has always insisted her daddy is the Crown King, kaya nung namatay si Crown King, sa kanya, ibig sabihin namatay na rin ang daddy niya. Para sa mga matatanda, iyon ay isang kalokohang samahan. Kung tutusin, paano maihahambing ang isang taksil na tulad ni Levi sa magiting na Crown King? Gayunpaman, wala silang puso na basagin ang inosenteng pangarap ng isang bata. Kaya, inaliw nila siya, huwag kang mag-alala, Evie. Mabuti na lang at buhay ang daddy mo, at babalik siya sa lalong madaling panahon. Tama iyan, babalik ang daddy mo. Ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan, dahil siya ay tumigil sa pag-iyak. Pagkatapos, na may dilat na kainosentehan, tinanong niya, sigurado ka ba? Buhay talaga si Daddy. Oo naman, buhay ang daddy mo at babalik din siya kaagad. Hinawakan ni Zoe si Forlivia at malumanay na tiniyak, pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Mula sa pinakadulo ng silid, kinailangan ni Thierry at Judy na kumagat sa kanilang mga labi para pigilan ang kanilang mga luha. Gusto nilang ibunyag ang katotohanan, na ang Crown King ay si Levi. Gusto nilang isiga sa pamilya na ang daddy ni Forlivia ang pinakadakilang bayani ni Erudia, ngunit hindi na siya makakabalik pa. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1436. Sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilya ni Sir. Sisiguraduhin kong mamuhay sila ng masaya at walang pakialam, na pinapanatili silang ligtas sa kapahamakan. At isasagawa ko ang kanyang mga tagubilin sa aking pinakamahusay na kakayahan. Lihim na nagdesisyon si Thierry, determinasyon ang nakasulat sa buong mukha niya. Maaaring nag-iingat siya kay Levi, o sa paghanga sa kanya noon, ngunit ngayon, ang respeto na lang niya sa dakilang bayani. Samantala, ang mga nasa The Calamity at mga taong tulad ni George ay nagpasya din na maghayganti sila para kay Levi. Nais ng Great Family of Westford na magtayo ng isang malaking monumento para sa Crown King sa Northampton. Napaka-unfair nito. Bakit kailangang mamatay ang isang bayaning tulad ng Crown King at magdusa ng ganoong kalunos-lunos na kamatayan? Hindi ba dapat ang mga taksil na tulad ni Levi ang higit na karapat-dapat sa kamatayan? Siguradong, kung maaari,
malugod naming ipagpapalit ang buhay ni Levi para sa buhay ng Crown King. Ang mga Lopez at Black na pamilya ay nagalit sa kung ano ang itinuturing nilang isang hindi patas na mundo. Taos-puso nilang hinihiling na si Levi na ang namatay. Si Zoe, habang nagdadalamati sa pagpanaw ng Crown King, ay nag-aalala rin para kay Levi. Nasaan ka ngayon? Kamusta ka na? Ayos ka lang diba? Mangyaring bumalik ka agad, hinihintay ka namin ni Evie. Nagpadala si Herodia ng mga tao upang hanapin si Levi, ngunit sa kabila ng maraming pagtatangka, nabigo silang mahanap siya, na nagpapatunay sa kanilang pinakamalaking takot. Wala siyang pagkakataong mabuhay. Sa internasyonal, sa 18 Nation Alliance, pinasyahan nila na pinili ng Crown King ng Herodia na magsimula ng isang pagpatay dahil sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Dahil dito, para protektahan ang mga inosenteng buhay, wala silang choice kundi patayin siya. Ang internasyonal na pagkondena kay Herodia at Crown King ay mabilis at galit na galit. Inakusahan si Herodia na hindi makatwiran, at ang Crown King ay ipinakita bilang isang mapagmataas na tao na gustong mangibabaw sa Bayview. Hindi lamang isinakripisyo ni Crown King ang kanyang buhay, hindi makatarungang nakakuha siya ng masamang pangalan at lahat din ng sisihin. Napakawalandian ni Prince William, at anong mapangahas na zarain. Ang mga Herodian ay nagalit sa kampanya ng pamumura ng pangalan, dahil ipinagtanggol ng Crown King ang kanilang karangalan at pagmamalaki. Mga ad ng pub future. Ang internasyonal na pagbagsak ay isang magastos na suntok kay Herodia. Nagtagumpay ang plano ni Prince William, at natuwa siya. Nasiyahan sa The Avengers, binigyan niya sila ng isang kolonya. Ang Avengers ay mayroon ng 13 isla at isang malaking bahagi ng lupa. Sa sandaling matagumpay nilang maisakatuparan ang kanilang mga plano, nasa posisyon na sila upang ihinto ang malaking pagbebenta sa politika. Ngayong namatay na ang Crown King, wala nang makakapigil pa sa atin. Natuwa si Kuro Dragon habang ibinahagi niya ang magandang balita sa The Avengers. Lingid sa kaalaman ng The Avengers, sila ay tinitiktik at tina-target. Samantala, balisa at naagrabyado ang mga miyembro ng The Calamity. Gayunpaman, kung wala ang utos ng kanilang guro, maaari lamang silang magpatuloy sa pagbabantay sa The Avengers. Nanatili silang kumislap ng pag-asa na balang araw, makukuha nila ang utos mula sa guro na hinihintay pa rin nila. 3 araw na ang nakalipas mula noong labanan sa Mount Drago. Ang apoy ay namatay, at ang usok ay nawala. Ang natitira ay isang wasak na Mount Drago, na may nawasak at nasunog na lupa, na tinitingnan bawat pulgada kung ano ang magiging impyerno. Si Herodia ay nananalangan pa rin para sa isang himala. Kung may kulay ang himala, ito ay magiging pula. Isang nasunog na poste ng bandila ang natagpuan sa mga guho, at tulad ng inaasahan, ang Herodian banner ay wala kahit saan. Walang pagkakataon na nakaligtas si Levi, at ang pag-asa ni Herodia para sa isang himala ay nawala. Si Levi ay tao pagkatapos ng lahat, hindi immortal. Ang mga bala lamang ay maaaring pumatay sa kanya, pabayaan ang pagbomba ng carpet na iyon. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi sila naniniwala na makakaligtas pa siya. Dahil dito, inihayag ni Herodia na ang Crown King ay patay na, at siya ay ipoproklama pagkatapos ng kamatayan bilang isang martir. Sa isang lugar sa isang desyerto na baybayin sa Kirea, isang batang babae ang namimitas ng mga alimango. Bigla siyang sumigaw, "Mommy, tingnan mo. May tao sa dagat." Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1437. Ha! Lumapit ang ina ng batang babae at isang nakakagulat na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang isang lalaki ay dahan-daang tumayo mula sa dagat, at siya ay puno ng dugo. Mabilis na sinunggaban ng ina ang kanyang anak at tumakbo palayo sa abot ng kanyang makakaya. Nakarating ang lalaki sa dalampasigan at tumalon sa dalampasigan, ninanamnam ang mainit na araw. Natatawang biniro niya, mukhang tumanggi ang Diyos na tanggapin akong muli. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Levi. Oo, buhay siya. Ang himalang ito ay pawang salamat sa isang sinaunang kasanayan na tinatawag na River Zero, na natagpuan niya sa isang aklat noong nasa kulungan. Ang sinaunang kasanayang ito ay hango sa pagsikat ng Phoenix. Ang isang Phoenix ay makakakuha lamang ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagbangon mula sa abo. Sa katulad na paraan, itinuro ng River Zero,
Ang isa kung paano makakuha ng lakas mula sa pagkawasak, mas malaki ang pinsala, mas malaki ang pakinabang. Ang kasanayang iyon ang kailangan ni Levi sa mabangis na labanan sa Mount Drago. Sa ilalim ng matinding mga kondisyon, nagawa niyang gawing perpekto ang mga kasanayan, at ang kanyang kagalingan ay lubos na pinahusay bilang resulta ng malupit na pagdurusa na kanyang pinagdaanan. Ang nakakarpet na pambobomba ay ang pinakasukdulang pagsubok sa kanyang karunungan, at pumasa siya ng may maliwanag na kulay, na iniligtas ang kanyang sariling buhay. Siyempre, kahit na may kasanayan sa sinaunang kasanayang iyon, may limitasyon kung gaano kalaki ang pinsalang maaaring makuha ng katawan ng tao. Kung ang katawan ay sabog sa maliliit na fragment, ang sinaunang kasanayan ay walang silbi. Dahil dito, kinailangang pasalamatan ni Levi si Jonas para sa baluti na iniregalo niya sa kanya. Ang baluti na iyon ang nagpoprotekta sa kanyang katawan mula sa malaking pinsala sa panahon ng mga laban. Bagamat hindi nito kayang iwasan ang mga sugat sa kanya, nagawa nitong mapanatili ang kanyang katawan sa isang piraso. Iyon ay nagbigay kay Levi ng pagkakataon na gamitin ang sinaunang kasanayan upang mapahusay ang kanyang lakas. Kung wala ang baluti, napahamak siya. Sa kasamaang palad, ang baluti ay tuluyang nasira sa ilalim ng walang tigil na pambobomba. Ang lahat ng iyon, kasama ang baluti ni Jonas, ay nagligtas sa buhay ni Levi. Bagaman nakaligtas siya sa mga sakuna na labanan, ang kanyang katawan ay naputol ng husto. Maraming sugat sa kanya na nangangailangan ng panahon para gumaling. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagmamadaling umalis si Levi sa dalampasigan. Alam niyang malalagay siya sa alanganin kung matunten siya ng kanyang mga kalaban. Maaaring nakakuha siya ng higit na lakas, ngunit sa kanyang mga pisikal na pinsala, hindi niya magagamit ang kanyang bagong nakuhang kapangyarihan. Pinili ni Levi na magpagaling sa Kirea dahil alam niyang ang pinakadelikadong lugar ang magiging pinakaligtas din. Hindi akalain ng kanyang mga kalaban na siya ay nasa ilalim mismo ng kanilang ilong. Sa sandaling siya ay tumira sa isang ligtas na tagwan, kinuha ni Levi ang kanyang dragon ring at maingat na nilinis ito. Pagkatapos noon, hinugot niya ang Erudia banner at itinupi ito ng maayos bago itabi. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura ng Crown King, kaya ligtas na gumaling si Levi sa Kirea. Nang marinig niya ang tungkol sa mga malisyosong paninirang puri ni Prince William tungkol sa kanya, nagalit siya. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng paggawa nito, binigyan din ni Prince William si Levi ng mga wastong dahilan para sundan sila sa hinaharap. Natawa si Levi nang malaman niyang ang buong mundo ay napahamak na siya. Ito ay isang pagpapala sa disguise, dahil maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang pagkakakilanlan bilang Levi. Ngayon, patay na ang Crown King, ngunit buhay si Levi. Paumanhin, kailangan kong maghintay ng kaunti, Evie at Zoe. Babalik ako sa iyo kapag gumaling na ako. Mahina niyang saad. Pagkatapos maglinis, humiga si Levi para magpahinga. Sa pisikal, siya ay napaka-drain at mahina, napakahina na kahit isang pares ng God-class warrior ay maaaring masupol siya. Maaaring nakakuha siya ng mahusay na lakas, ngunit bago niya mabawi ang kanyang pisikal na fitness, ito ay walang silbi dahil hindi niya may sigawa ang lakas na iyon. Minsan na niyang pinagdaanan iyon at wala nang hangad na maulit ang kasaysayan. Salamat na lang at walang makakaalam na nagpapagaling ako sa Kirea. Lalo pat hanapin ako sa abalang kabisera na ito sa Stellar City. Sa pag-aakalang mayroon siyang walang tigil na pag-aayos, nakarinig siya ng katok sa kanyang pinto. Katok, katok, katok. Ito ay isang malakas at kagiat na katok. Hindi, sandaling lumitaw ang pag-aalala sa mukha ni Levi. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1438. Mabilis siyang nagtago sa likod ng pinto. Nako, kahit anong pwedeng magkamali, magkakamali. May nakatunten sa kanya. Sa malalang sugat na natamo niya, kahit na makatakas siya sa pinagtataguan ay hindi siya makakalabas sa Kirea. Sino iyon? Maingat na tanong ni Levi. Walang sumagot, at tumigil na rin ang katok. F*6. Sa madaling salita, naramdaman ni Levi ang panganib at lumayo sa pinto. Boom! Nang sumunod na sandali, nakarinig siya ng malakas na pagsabog, at nawasak ang pinto. Basag, basag. Kasabay nito, ang mga bintana ay napunit mula sa kanilang mga bisagra.
May ilang lalaking nakaitim na sumugod sa silid at agad na pinalibutan si Levi. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Levi. Hahampasin na sana niya nang magsalita ang isa sa mga lalaki, huwag kang mag-alala, Crown King. Kami ay mula sa Great Family of Eastford. Ha? Ang dakilang pamilya ng Eastford. Nagulat si Levi. Oo, kami na. Bagamat ang Great Family of Eastford ay mula sa Erudia, ang aming abot ay malawak, at kami ay aktibo sa teritoryong dagat ng Raysonia at Kirea. Magkakaroon tayo ng unang kaalaman sa mga pangyayari sa teritorial na tubig ng mga lugar na ito. Paliwanag ng lalaki, na tila pinuno nitong mga lalaking nakaitim. Marami nang narinig si Levi tungkol sa apat na dakilang pamilya. Ang pinakamaimpluwensyang pamilya ay ang Great Family of Frostford, na sinundan ng malapit na Great Family of Eastford. Ang dakilang pamilya ng Eastford ay dalubhasa sa mga gawaing dagat, at ang kanilang mga tauhan ay nakabase sa liblib at hindi kilalang mga isla. Ang kanilang mga aktibidad at kinaroroonan ay napakalihim na maaari pa nilang iwasan ang pagsubaybay sa satellite, na ginagawa silang napakalakas at isang puwersang dapat asahan. Hindi kilala ni Levi ang dakilang pamilya ng Eastford at sa gayon ay hindi inaasahan na makikilala nila ang mga miyembro ng palihim na pamilyang ito dito sa Kirea. Para saan ka nandito? Tanong ni Levi. Iginagalang namin ang isang pangako sa isang matandang kaibigan, kaya naman, sinusubaybayan ka namin mula nang dumating ka sa Kirea. Sinundan ka namin nang tumakas ka mula sa Mount Drago sa pamamagitan ng ruta ng dagat. Mas malakas ka kaysa sa inaasahan namin, kaya nahirapan kaming sundan ang iyong track. Isang pangako sa isang matandang kaibigan. Natarante si Levi, iniisip kung sino ang matandang kaibigan na iyon. Sigurado siya na ang kaibigang iyon ay hindi isa sa mga Dragonites o isang Erudian. Inilagay ni Kirea ang buong bansa sa ilalim ng lockdown, kaya hindi maaaring magpadala si Erudia ng sinuman sa Kirea. Lingid sa kaalaman ni Kirea, ang Great Family of Eastford ay aktibo sa rehiyon, at pamilyar sa paligid, kaya madali nilang mabypass ang lockdown security. Ang utos ay para sa amin na bigyan ka ng buong suporta sakaling matagumpay kang makatakas mula sa Mount Drago. Hindi mo siya binaygo, dahil nagawa mong makalabas ng buhay. Mula sa sandaling ito, ang iyong kaligtasan ay amin responsibilidad, kaya isasama ka namin palabas ng Kirea ngayon. Binabantayan ka na, kaya kailangan mo nang umalis. Nagbahagi ang lalaki. Nagulat si Levi. Malamang na ang ina ng maliit na batang babae na nakilala ko sa beach ay nagsumbong sa akin sa mga awtoridad. Ngunit sino ang taong gustong tumulong sa akin? Natarante si Levi, dahil hindi niya inaasahan na may handang tumulong sa kanya. Tila kilalang kilala siya ng taong iyon, at dapat siyang maging isang maimpluwensyang tao upang mapakilos ang dakilang pamilya ng Eastford. Nagtiwala si Levi sa mga lalaking nakaitim at umalis kasama nila. Ang Great Family of Eastford ay isang misteryoso ngunit makapangyarihang pamilya. Malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng bihirang gamot at matagal nang nawawalang kaalaman at kasanayan sa medisina, na makatutulong ng malaki kay Levi sa kanyang paggaling. Dinala siya ng mga lalaki sa isang liblib na isla sa silangan ng Erudia at pinatire siya doon upang magpagaling. Si Levi ay hindi nakipag-ugnayan o nagpadala ng mga mensahe sa sinuman, dahil ang kanyang mga host ay nais na panatilihing mababa ang profile sa bagay na ito. Dahil dito, nagpasya siyang isantabi ang lahat ng iba pang bagay at tumuon sa pagpapagaling muna. Maaaring nakaligtas siya. Kung uminom lang sana siya ng gamot na niregalo namin sa kanya, nakaligtas siya. Nagluluksa ang mga Dragonites sa kanyang pinagsisisihan na desisyon. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1439. Si Erudia ay may napakabisang gamot na maaaring magligtas sa buhay ni Levi nang siya ay nasugatan sa mga labanan. Ito ay isang mahalaga at bihirang gamot na narasayon ng maingat. Dahil dito, kahit ang mga Dragonites ay walang gaanong hawak. Nang marinig nilang iniwan ni Levi ang kanyang gamot sa kanyang anak, asawa, at ina bago siya umalis patungong Mount Drago, nadama nila na ito ay isang panghihinayang desisyon. Hindi nagtagal pagkatapos ng labanan sa Mount Drago, sina Zoe at Emma ay nakatanggap ng isang parsela. Ito ang mahalagang gamot na iniwan ni Levi para sa kanila. Ito ay muling nagpatibay sa kanilang paniniwala na siya ay hindi isang taksil. Pakiusap.
Kailangan mong bumalik, tumangala si Zoe sa langit at nanalangin. Sa kabilang banda, si Emma ay umiiyak ng malungkot. Masakit sa kanya na ang kanyang anak ay kailangang magtiis ng napakaraming pagdurusa mula noong ito ay bata pa. Gayunpaman, kung tatanungin ng isa si Levi, igigiit niyang wala siyang pagsisisi at kusang gagawin ang sakit at pagdurusa para kay Erudia. Siya ay ipinanganak upang maging isang mandirigmang Erudian at ipinagmamalaki na maging isa. Isang araw, sa tirahan ng Lopez, si Sean, kasama ang ilang iba pa, ay pumunta kay Zoe at nagbahagi ng isang nakakagulat na balita sa kanya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto, Zoe. May balita mula kay Kirea na nakita doon si Levi, nakatira sa isang marangyang mansyon. Ang mga salita ni Sean ay nagbigay kay Zoe ng panginginig. Haha, that confirms na traidor siya. Siya ay nagtatamasa ng isang magandang buhay, pagkatapos na ipagkanulo tayo at makatakas mula sa Erudia. Narinig na ang mansyon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, at mayroon siyang daan-daang mga katulong. Hindi ito chismis, Zoe. Mayroon silang patunay at mga saksi. To think hinihintay mo pa siya. Hindi na siya babalik, nabalitaan ko pa na gumaling na rin ang mga paa niya. Ang iilan sa kanila ay nagpatuloy, nagtatambak ng mga batikos at pang-iinsulto kay Levi. Gayunpaman, hindi sila ang gumawa ng kwento para siraan ang kanyang pangalan. Tulad ng ibinahagi ng lalaking nakaitim ng Great Family of Eastford, talagang nalaman ng mga awtoridad sa Kirea ang hitsura ni Levi. Sa kasamaang palad para sa kanila, si Levi ay dinala bago nila ito mahanap. Talagang nakalimutan na ni Kirea si Levi, ngunit simula nang lumabas ang balita tungkol sa kanya, ginamit nila ang pagkakataong iyon para siraan ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga chismis na tinatamasa niya ang magandang buhay habang nagtatago sa Kirea pagkatapos na ipagkanulo si Erudia. Nang marinig ng mga Dragonites at mga miyembro ng The Calamity ang mga alingawngaw, natarante sila. Hindi tulad ng karamihan sa mga tao, alam nilang si Levi ang Crown King, kaya matatag silang naniniwala na imposibleng mabubuhay pa siya. Ilang beses na silang naghanap at nag-verify pagkatapos ng pambobomba sa Mount Drago, positibong nasawi siya doon. Sa huli, napagpasyahan nila na si Kirea ay nagpakalat ng chismis upang masira ang reputasyon ni Levi at Erudia. Kung tutuusin, si Kirea, tulad ni Zarain, ay nagpaplano at mahilig sa gayong mga taktika. Hindi alam ng isang partido na si Levi ay Crown King, hindi alam ng iba na nakita talaga si Levi sa Kirea. Sa pagkasira ng komunikasyon, napalampas nilang lahat ang pagkakataong mapagtantong buhay nga si Levi. Ganoon din ang iniisip ni Thierry at ng mga nasa Westford. Hindi sila naniniwala na si Levi ay buhay pa at itinuring ito bilang isang kasuklam-suklam na gawa ni Kirea, na gustong i-demoralize ang mga Erudian. Gayunpaman, nakuha ni Kirea ang kinalabasan na gusto nila. Ang malungkot na insidente ng pagpanaw ng Crown King, na sinundan ng nakakabaliw na balita ng pagkakanulo ng kanilang dating Diyos ng digmaan, ay dobleng sampal sa Erudia. Natuwa si Prince William sa insidente at ginawaran niya ang The Avengers ng 5 pang isla. Ang Black Tiger, na nagpasa at nagsagawa ng plano, ay binigyan din ng malalaking pabuya. Gustong-gusto ni Zoe na ipaliwanag sa lahat na hindi traidor si Levi. Ang katotohanang iniwan niya sa kanya ang mahalagang gamot ay matibay na patunay ng kanyang pagkatao. Gayunpaman, alam niya na ang mga walang prinsipyong tao ay tumitingin sa mahalagang bagay na iyon, at ang balita ng pagkakaroon niya ng mahalagang gamot na iyon ay magdadala ng panganib sa kanya at sa kanyang pamilya. Dahil dito, nananatili lamang siyang walang imak at manalangin para sa ligtas na pagbabalik ni Levi. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1440. Lumipas ang oras, at 2 buwan na ang nakalipas mula noong labanan sa Mount Drago. Makikitang umusbong ang mga batang shoots mula sa mga nasirang bakuran ng Mount Drago, na sumisimbolo sa pagrinyo at bagong buhay. Katulad nito, si Levi ay bumalik mula sa bingit ng kamatayan at namumuhay ng isang bagong buhay. Pagkatapos ng isang magandang pahinga sa liblib na isla ng Great Family ng Eastford, siya ay ganap na nakabawi, at sa katunayan, siya ay maaaring pakiramdam ang kanyang katapangan ay bumuti sa pamamagitan ng lips at hangganan. Isang araw, ang kanyang mga host ay lumapit sa kanya at nagsabi, "Ganap ka nang gumaling,"
at dapat ay mabuti para sa iyo na umalis ngayon, Crown King. Mangyaring mangako na huwag ibunyag sa mundo ang tungkol sa ating pag-iral. Oo, ikaw ay nag-iisa at hindi nakatanggap ng anumang tulong mula sa sinuman. At hindi mo kailangang makaramdam ng utang na loob sa amin. Tinutupad lang natin ang isang pangako sa isang tao. Umalis ka na, at pakikunwari na hindi mo pa kami nakilala. Ang Great Family of Eastford ay palaging pinahahalagahan ang kanilang privacy, at sa gayon ang kanyang mga host ay nakiusap at pinaalalahanan siya ng maraming beses na ilayo sila sa mata ng publiko. Sa pagkakataong iyon ay ngumiti na lamang si Levi sa kanila nang nagbitiw. Napunit siya dahil ibig sabihin ay kailangan niyang magsinungaling sa malalapit niyang kaalyado sa Erudia. Gayunpaman, labis siyang nagpapasalamat sa kanyang mga host at lihim na nangako sa kanyang sarili na nandyan siya para sa kanila sakaling kailanganin nila ang kanyang tulong sa hinaharap. Sa ngayon, hindi pa nalaman ni Levi kung sino ang misteryosong tao na humiling sa Great Family of Eastford na tulungan siya. Ang kanyang mga host ay hindi darating, sa kabila ng kanyang ilang mga pagtatangka na kumuha ng impormasyon mula sa kanila. Makalipas ang isang araw, umalis si Levi patungong Erudia sakay ng bangka. Nang marating niya ang tubig dagat ng Erudia, nagulat siya sa mataas na seguridad na sumalubong sa kanya. Ang hangganan ay binabantayan ng maraming mandirigma, na para bang ang bansa ay nasa alerto sa digmaan. Agad na naunawaan ni Levi na sila ay nagtatanggol laban sa mga posibleng pagsalakay. Dahil mababa ang morale sa Erudia dahil sa pagpanaw ni Crown King at sa kanyang napapabalitang pagkakanulo, malaki ang posibilidad na samantalahin iyon ng mga kalaban at palakasin ang mga snake invasion. May mahigpit na security check sa mga hangganan, at hindi nagulat si Levi nang makita niya sina Minka at Windsor sa checkpoint. Sa ganoong krusyal na mga panahon, nararapat lamang na doon na pamwesto ang Azura at Enyo. Hindi nagtagal ay nahadjap din ng tingin ng dalawa si Levi, at nagulat sila. Levi, hindi ako makapaniwala na ikaw talaga. Ang lakas ng loob mong bumalik, taksil ka. Tinadyakan ni Windsor si Levi at umungol. Walang kahihiyang taksil, kaya kitang patayin. Ibinigay ni Crown King ang kanyang buhay para kay Erudia. Anong ginawa mo? Hindi ka ba nahihiya? Kung ako sayo, nilunod ko na ang sarili ko sa dagat. Patuloy na dumarating kay Levi ang mga panunumbat at panlalait. Ang lahat ay nasa isang kaayla-hilakbot na kalagayan, na nagdadalamati pa rin sa pagpanaw ng Crown King, kaya, nang makita nila si Levi na taksil, sila ay nagbulalas sa kanya. Sobrang disappointed din ako sayo. Pareho kayong nagpunta sa Kirea, ngunit ang pagkakaiba ay ang Crown King ay nagpunta doon bilang isang bayani, habang ikaw ay isang kasuklam-suklam na traidor. Minka chided, disappointment na kasulat sa buong mukha niya. Gayunpaman, idinagdag niya, ngunit ngayong bumalik ka, handa akong bigyan ka ng pagkakataon at makinig sa iyong paliwanag. Sandali, may hindi tama. Oh gosh, gumaling ka na. Nakabawi ka talaga. Sa wakas ay napagtanto ni Minka na si Levi ay wala na sa wheelchair at nakamobile muli. Nabawi. Ilang sandali pa ay nag-sink in iyon, at napatitig si Windsor kay Levi na nakanganga ang bibig. Yun ang dahilan ko para pumunta sa Kirea. Pumunta ako roon para magpagamot, at ngayong gumaling na ako, bumalik ako para maglingkod sa bansa. Sabi ni Levi, sabay tawa. Siya ay nasa isang masayang kalagayan, hinalinhan na hindi niya kailangang panatilihin ang mga kasinungalingan tungkol sa pagiging nasa wheelchair at pagiging Crown King. Sa wakas ay malaya na siya at nagawa niyang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Naka-recover ka na ba talaga? Nahirapan sina Windsor at Minka na paniwalaan, at nagpalipat-lipat sila upang suriin siya ng maigi. Oo, naniniwala ka pa ba na pinagtaksilan ko si Erudia? Paanong ako, si Levi Garrison, ay magagawa iyon? Tanong niya sa kanila. Umiling sila. Bagamat hindi siya kasing dakila ng Crown King, siya ay isang tapat na sakop at marami na siyang nagawa para sa bansa. Paanong ang gayong tao ay magtaksilan sa bansa? Ito siguro ang masamang plano ni Kirea para i-demoralize si Erudia. Tuwang-tuwa si Windsor nang makitang ganap ng gumaling si Levi, dahil sa wakas ay matutupad na niya ang kanyang hiling na makipaglaban muli kay Levi. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1441. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Opisyal kitang hinahamon sa isang tunggalian.
Hindi na nakapaghintay si Windsor ng isang segundo at agad na naglabas ng hamon. Gusto kitang talunin muli sa harapan ng ating mga kababayan, para patunayan na mas mabigat nga ako sa iyo. Ang mapagkompetensyang espiritu ni Windsor ay bumubulusok. Tama iyan. Ang tagal ko ding hinintay ang araw na ito. Patunayan mo siyang mali, God of War. Ipakita mo sa kanya na mas magaling ka sa kanya. Noon pa man ay nakaugat na ako sa iyo. Tumanggo si Mingka. Galit na galit si Windsor nang marinig niyang idineklara ni Mingka ang suporta niya kay Levi. Ang babaeng mahal niya ay nag-uugat sa ibang lalaki. Walang lalaking makakalunok ng insultong iyon. Sinulyapan ni Levi si Windsor at pinaalis, kalimutan mo na. Hindi ikaw ang kapareha ko. Ikaw ay mas mababa sa aking liga, kaya huwag humingi ng gulo. Ito ay ang katotohanan, dahil siya ay tunay na mas malakas kaysa kay Windsor. Kaya niyang tanggapin ang 1,000 Windsor nang hindi pinagpapawisan. Wala siyang pakialam na makipag-away kay Windsor, tulad ng isang leon na hindi mapakali sa hamon ng langgam. Bukod dito, ayaw ni Levi na mapahiya si Windsor sa harap ng lahat ng kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, nakita ni Windsor ang pagtanggi na iyon bilang isang insulto, at siya ay nagalit. Ano? Angal niya. Nagalit din ang kanyang mga alagad, at sinimulan nilang habulin si Levi. Huwag kang mayabang, Levi. Natalo ka sa boss ko dati. Nahirapan kami sa pagmamayabang mo noon dahil naawa ka sa pagiging payle mo. Ngayong magaling ka na, hindi na namin kukonsintihin ang kalokohang iyon. Halika, ipakita mo sa amin. Murang usapan. Sinaman ng tingin ni Windsor si Levi at sumigaw, halika, Levi. Itigil ang pagmamayabang at ipakita sa amin kung ano ang mayroon ka. Muli kitang matatalo sa harapan ng mga mandirigmang Erudian na ito. Sige. Kailangan kong ayusin ito sooner or later. Kapag mas maaga akong natatapos, mas kaunting problema ang makukuha ko mula sa iyo. Umiling si Levi bilang pagbibitiw at atubiling tinanggap ang hamon. Sa mata ng iba, si Levi ay mayabang at punong-puno ng sarili. Nabalitaan nila na natalo siya kay Windsor dati, at ang isang natalo ay walang karapatang kumilos ng ganoon ka-arrogant. Magsisimula na ang isang labanan, at lahat ng mga mata ay nasa Levi at Windsor. Karamihan ay may taya sa Windsor, dahil naniniwala silang mas malakas si Azura. Siya ay nanalo laban kay Levi sa kanilang nakaraang laban pagkatapos ng lahat, at ang pagkakataon ng kasaysayan ay maulit ang sarili nito ay napakataas. Kailangan mo bang bigyan kita ng kaunting maluwag? Tanong ni Levi. Taos-puso siya sa kanyang alok, ngunit parang provocation iyon para kay Windsor at sa kanyang mga taga-suporta. Hindi na kinaya ni Windsor. Ikaw ang humihingi nito. Siya ay umungal at sumugod kay Levi na parang nagngangalit na toro. Mga ad ng pub future. Ginawa niya ang makapangyarihang kasanayan ng Great Family of Frostford. Ang mga alon ng enerhiya ay nagmula sa kanyang kamao, at ang hangin ay kumaluskos habang sinuntok niya si Levi. Ibinigay niya ang lahat, dahil gusto niyang patunayan ang kanyang sarili, para ipakita sa mundo na mas malakas siya kaysa kay Levi, na karapat-dapat siyang maging Diyos ng digmaan. Hindi mabilang na beses niyang inansayo ang eksenang ito sa kanyang isipan, at ipinakita niya ang perpektong welga na lagi niyang iniisip na gagawin niya. Sa kabilang dulo, itinaas ni Levi ang kanyang kamay at iniabot lamang ang isang daliri habang hinihintay niyang maabot siya ng suntok ni Windsor. Nagulat ang lahat sa reaksyon niya. Galit siguro si Levi. Nawala na ba siya sa isip niya? Iniisip ba niya na kaya niyang harangin si Azura sa isang daliri lang? Basag. May tunog ng bitek ng buto nang tumama ang kamao ni Windsor sa daliri ni Levi. Nako, nagulat ang lahat, ang kamao ni Windsor ang nabalian. Boom! Bago nila napagtanto kung ano ang nangyari, ang katawan ni Windsor ay pinalipad sa himpapawid, at siya ay nagkaroon ng isang mahirap na landing, mga yarda mula kay Levi. Umagos ang dugo mula sa kanyang bibig, nabahiran ang lupa. Pumalakpak, natahimik ang karamihan, sa gulat. Ang pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Levi Garrison, ang tagapagtanggol. Kabanata 1442. Ganun ba yun? Tapos na. Lahat ng mata ay nakatutok kay Windsor, na namimilipit sa lupa, nakangiwi sa sakit. Natulala si Nazar, Bolgon, at Talon. Laking gulat ng lahat. Hindi sila makapaniwala na ang makapangyarihang alamat ng Azura Army ay napakarupok,
Ano pat matatalo siya ni Levi sa isang daliri lamang. Ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawa ay hindi kapanipaniwala. Natigilan noong una si Minka sa kanyang nakita. Nang makabawi siya mula sa pagkabigla, nagpakawala siya ng isang masayang tawa ng tagumpay. Tama ako, nakita ko ang nakatagong potensyal ni Levi, at sulit ang paghihintay na masaksihan ang kanyang pagunlad. Walang mas mamangha kaysa sa nakahiga sa lupa. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Windsor. Shock ay isang understatement para sa kung ano ang kanyang naramdaman. Tinalo ba ako ni Levi sa isang daliri lang? Hindi ako naniniwala dun. Hindi ako nagpatalo sa kanya. Paano ako natalo sa kanya? Daig ko siya. Paano niya ako matatalo? Imposible. Tatayo ako at hamanin ulit siya. Nagpumigla si Windsor na bumangon, ngunit napagtanto niyang hindi niya may galaw ang kahit isang kalamnan. Ang kanyang katawan ay lampas sa kanyang kontrol, na para bang ang katawan na iyon ay hindi pag-aari niya. Hindi ito maaaring totoo. Tatayo na ako. Pumalakpak. Gayunpaman, kahit anong pilit ni Windsor, hindi siya makabangon. Nasa bingit siya ng luha. Mabilis niyang inilabas ang lihim na gayuma na ginawa ng kanyang pamilya at nilagok iyon. Agad siyang nabuhayan ng loob, at isang mainit na daloy ng enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan. Tumayo siya at sinabing, "Let's go for another round." Siya sprinted patungo Levi tulad ng isang baliw na tao, ngunit ang lahat ng ito ay kinuha ay isang pitik ng paa, at Levi ipinadala sa kanya lumipad muli. Thud! Napasando si Windsor sa kanyang likuran, at sa pagkakataong ito, nanatili siyang pailay sa lupa. Nakatitig lamang siya sa matayog na figure ni Levi at malungkot na tinanggap ang sarili niyang pagkatalo. Napatunayan sa kanya ni Levi na magkaiba nga sila ng mundo. Paano kaya ito? Paano siya naging mabigat? Iyon ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ni Windsor. Siya ay naagrabyado, at hindi matanggap ng Azure Army ang resultang ito. Natarante namang tinitigan ni Windsor si Levi, at nagtanong, kung gayon, bakit ka natalo sa akin noong isang beses? O nagkaroon ka ba ng napakalaking improvement mula noong huli tayong nag-away? Hindi mo ba naiintindihan, Windsor? Sinadya kong nawala sa iyo at hayaan kang bumangon bilang Diyos ng digmaan sa halip, sagot ni Levi. May isang taong nagsisikap na iset up ako sa ibang pagkakataon, kaya nakipaglaro ako sa kanila. Maikling sinabi niya kay Windsor kung ano ang nangyari, bagamat iniwan niya ang mga confidential na detalye tulad ng The Calamity. Ano? Galit na galit si Windsor at ang kanyang hukbo nang marinig nila ang totoong nangyari. Nakatago sila sa dilim at hindi nila namalayan na isa pala silang sangla sa laro ni Levi. Madali niyang natalo si Windsor kahit sa mga oras na iyon. Ikaw. Papif. Nabalisa si Windsor kaya nagdulot ito ng kanyang pinsala, na naging sanhi ng paggubo niyang muli ng dugo. Sa kabilang banda, todo ngiti si Minka. Ipinagmamalaki na ang lalaking kanyang kinagigiliwan ay may kakilakilabot na kapangyarihan. Kaya hindi siya natalo sa akin. Ganun na ba ako kaina? Nanlumo si Windsor, ngunit inaliw siya ni Levi, na nagsabing, sa totoo lang, matagal ko nang natalo ang iyong amo at mga nakatatanda. Hindi nakakahiya na nawala ka sa akin. Hanggat naglilingkod ka kay Erudia ng may katapatan, karapat-dapat kang maging Azure. Ano? Tinalo niya ang master at seniors ko. Nabigla si Windsor nang marinig na kahit ang kanyang amo at mga nakatatanda ay hindi kalaban ni Levi. Fine, then let me ask you, Levi, kung napakakapangyarihan mo, bakit mo piniling maging taksil? Bakit hindi mo ginamit ang iyong galing para pagsilbihan si Erudia? Bakit kailangan mong pumunta sa Kirea? Hinarap ni Windsor si Levi, ginamit ang tanging kahinaan na makikita niya sa kanya. Sino ang nagsabing pinagtaksilan ko si Erudia? Nakangiting tanong ni Levi. Kung gayon bakit ka pumunta sa Kirea? Dahil ako ay Crown King. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1443. Iyon ay isang kahindek-hindek na anunsyo na ikinalulungkot ng lahat ng naruroon. Crown King. Hindi ba siya namatay sa Mount Drago sa Kirea? Paano siya nabuhay? At paano siya naging Levi? Imposible. Habang ang karamihan ay sinusubukan pa ring magkasundo sa kanilang narinig, si Zar at Bolgan ay nakasimangot, dahil alam nilang hindi ito imposible.
Una sa lahat, malinaw na si Levi ay may parehong superior na kakayahan gaya ng Crown King, at pangalawa, nasa Kirea din siya noong panahong iyon. Bukod dito, ang mga setup at laro ng isip na inilarawan niya kanina ay lahat ay angkop sa palaisipan. Kaya, hindi imposible ang pagiging Crown King ni Levi. Marahil ang isang mas mahusay na paraan upang ilagay ito ay lubos na posible. Hindi pwede, sabay na sabi ni Windsor at Minka. Nabaling ang atensyon ng lahat sa kanila, nagtataka kung paano sila nakakasigurado. Nagkatinginan sina Windsor at Minka, at sa wakas, sinabi ni Minka, kung nagkataon, nakilala namin si Crown King dati at nakita namin ang kanyang mukha, kaya alam namin ang hitsura niya. Ang Crown King na tinutukoy nila ay si George. Oo, si Crown King ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, siya, putol ni Windsor at inilarawan ng detalyado ang hitsura ni George. Kaya, imposibleng ikaw ang Crown King. Confident na sabi ni Windsor at Minka. Kung hindi pa namin siya nakilala, maniniwala kami sa iyo. Sa kasamaang palad, ginawa namin, kaya hindi mo kami maloloko. Dagdag pa nila. Isang walang magawang ngiti lang ang nailabas ni Levi, alam niyang walang paraan na mapipilitin niya ang sino man na maniwala sa kanya. Pero Crown King talaga ako. Nagkibit balikat siya. Okay, tigilan mo na yang kalokohan mo. Inaamin kong mas malakas ka kaysa sa akin, ngunit kung ikukumpara sa Crown King, malayo ka, tulad ng hindi ko maikukumpara sa iyo. Kaya huwag ka nang magsisinungaling ng ganyan. Ungol ni Windsor. Paano mo mapapatunayan? Tanong ni Minka habang nakatingin kay Levi para sa isasagot. Hindi ko kailangan patunayan kahit kanino. Iyon lang para sa araw na ito, at alis na ako. Ngumiti siya at umalis. Arg! Dahil sa pagkadismaya ay nagpakawala ng malakas na sigaw si Windsor pagkatapos noon. Ito ang pinaka-nakakahiya na araw sa kanyang buhay, na marinig na ang karangalan ng Azure ay hindi nakuha ngunit ibinigay sa kanya. Siya ay labis na naagrabyado, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Wala man lang siyang lakas ng loob na pigilan si Levi na umalis. Hindi nagtagal ay nakarating sa mga Dragonites ang balita ng pagbabalik ni Levi. Buhay pa siya. Buhay pa ang ating pambansang bayani. Napakapalad. Pagpalain ng Diyos si Erudia. Magdaraw sana ng party ang mga Dragonites para magdiwang kung magagawa nila. Gayunpaman, alam nila na mas angkop na panatilihing mababa ang profile. Samantala, nabalitaan din ng The Calamity ang tungkol sa pagbabalik ni Levi at natutuwa silang hindi nasayang ang kanilang mga pagsisikap. Buhay ang Crown King, at uunlad si Erudia. Iyon ang huling araw ng 3 buwang kasunduan sa pagitan ng Great Family of Westford at Levi. Tumigil ka na sa paghihintay. Nasa Kirea na si Levi at hindi na babalik. Oo, ang isang traidor ay kailangang magdusa ng matinding parusa kung siya ay bumalik, kaya syempre mas gugustuhin niyang manatili sa Kirea at magsaya sa isang magandang buhay doon. Hinihintay mo pa rin siya, Zoe. Matagal na niya kayong iniwan ni Evie. Sinisikap ng mga miyembro ng pamilyang Lopez at Black na makipag-usap kay Zoe, na karga-karga si Evie sa kanyang mga bisig at matigas ang ulo na naghihintay sa pintuan sa tirahan ng Lopez. Sa kabila noon, naniniwala si Zoe na babalik si Levi sa araw na iyon. Tumigil ka na sa paghihintay. Hindi na siya babalik, napaungol si Cora sa kanya. Oo, huwag kang maghintay, mahal ko. Hindi na siya babalik. Sumama din sina Thierry at Judy para pigilan si Zoe, bagamat sa ibang dahilan. Alam nilang hindi na makakabalik si Levi, dahil namatay na ang Crown King. Hindi mo siya kilala. Lagi niyang tinutupad ang pangako niya. Kung sinabi niyang babalik siya, babalik siya. Kontra ni Zoe. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1444. Napabuntong hininga si Thierry. Gusto rin nilang makitang bumalik si Levi. Ngunit hindi niya gagawin, hindi pwede. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na para bang masakit ang iniisip. Walang paraan na nakaligtas siya sa ganoong uri ng pagsabog sa Mount Drago. Habang siya at si Judy ay higit na nakakaalam, ang mga Lopez at Black na pamilya ay matatag sa kanilang paniniwala na si Levi ay nakagawa ng mataas na pagtataksil at sa makatuwid ay tumakas sa Kirea. Zoe, balik na tayo sa loob. Napakalamig dito sa labas. Walang saysay ang paghihintay sa kanyang pagbabalik.
Sinubukan ni Caitlyn na makipag-usap sa kanyang anak na babae. Makinig ka sa nanay mo, Zoe, dagdag ni Aaron. Lahat ng ebidensya ay nagpapahiwatig na si Levi ay isang taksil. Walang paraan na babalik siya. Si Zoe, gayunpaman, ay naninindigan. Hindi, hihintayin ko siya. Nangako siya sa akin na babalik siya sa loob ng 3 buwan, wala pang 3 buwan hanggang hating gabi. Napailing na lang ang iba sa kanyang matibay na determinasyon. Bakit mo ginagawa ito sa iyong sarili? Si Melanie at Jenny ay lalong hindi sumusuporta at malayang naglabas ng mga sarkastikong komento. Walang silbi, Zoe. Ang traidor na iyon ay hindi maglalakas loob na bumalik. For all we know, Levi is having the time of his life now in Kirea, surrounded by beautiful women. Baka nakalimutan ka na niya. Hindi naman sila pinansin ni Zoe. Habang nakaakbay si Forlivia, hinintay niya si Levi sa pinto nang walang sabi-sabi. Lumipas ang oras. Mula sa malinaw na asol ang langit ay naging mainit na kulay kahel na pinakinang ng araw sa gabi, pagkatapos ay ganap na nagdilim habang lumalalim ang gabi. Gayunpaman, siya ay nagpumilit, sa kabila ng hindi nakikita ni itago o buhok ng kanyang asawa. Muling sinubukan ng mga miyembro ng kanyang pamilya na pigilan siya. Itigil mo na ang kalokohang ito, Zoe. Hindi na siya babalik. Hindi. Nagniningning ang mabangis na determinasyon sa mga mata ni Zoe. Naghihintay ako. Lumipas ang isa pang oras. Tapos 2. Maya-maya, sumapit na ang hating gabi. Noon ay muling lumabas sa pinto si Cora, kasama ang lahat mula sa pamilya Lopez at Black. Anong sinabi namin sa iyo, Zoe? Walang maibigay si Cora kundi pangungutya. Pero hindi ka nakikinig sa amin. Ano ang pakinabang para sa iyo na maging napakapighead? Ang bulag na pananampalataya ay walang maidudulot na mabuti sa iyo. Napangiti si Zoe sa sarili. Baka hindi talaga siya sasama. 1 minuto na lang ang natitira hanggang hating gabi, sabi ni Logan, sumulyap sa kanyang pinapanood. Ang natitira ay pantay-pantay na naninira sa kanilang mga pahayag. Gumising ka na, Zoe. Tinalikuran na niya ang bansa. Sa palagay mo ay hindi pa rin niya binibigyang pansin ang tungkol sa iyo at kay Forlivia, hindi ba? Para kang tanga kung patuloy kang maghihintay. Tapos na ang oras, bumalik na tayo sa loob. Oo, dapat mong malaman sa ngayon na wala na siyang lakas ng loob na bumalik. Nang kalagkarin na sana nila si Zoe pabalik sa bahay, isang tinig ang pumutol sa hangin na parang isang bala na nagyayelo sa lahat ng nasa pwesto. Sabihin mo ulit yon. Tatay. Sigaw ni Forlivia sa tuwa. Inilayo niya ang sarili sa pagkakahawak ng kanyang ina. Sa sandaling tumama ang kanyang mga paa sa lupa, nagsimula siyang tumakbo patungo sa papalapit na figure bago pa maisip ng sino man ang nangyayari. Binuhat siya ni Levi, binalot siya ng yakap ng oso. Agad na tumulo ang luha sa mga mata ni Zoe. Bumagsak siya sa kanya at buong lakas niyang hinawakan, humahagulgol. Anong nagtagal sa'yo? Holy she asterisk T. May bamulong sa gulat, isang damdamin ang umalangaw-ngaw sa puso ng lahat. Hindi ba nagde-defect si Levi kay Kirea? Paano pa siya makakabalik dito na parang walang nangyari? Sa sumunod na sandali, may napansin silang mas hindi kapanipaniwala, wala si Levi sa kanyang wheelchair. Napansin din ni Zoe. Siya drew pabalik upang bigyan siya ng isang beses over incredulously. Paano? Ngumiti si Levi. Mas gugustuhin mong makita akong naka-wheelchair. Hindi. Siyempre hindi. Masaya ako pero, 2 buwan na lang. Naka-recover ka na ba? Naroon pa rin sa tono niya ang pagkagulat. Anong nangyayari? Tungkol saan ang kaguluhan? Maya-maya lang ay lumabas si Thierry sa bahay kasama si Judy. Halos atakihin siya sa puso nang makita si Levi. Naramdaman ni Thierry na bumigay ang kanyang mga paa nang bumagsak siya ng mabigat sa kanyang puwitan. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1445. Natulala, napaatras si Judy ng ilang di sinasadyang mga hakbang, natapilok ang kanyang lolo, at napasigaw ng umiyak. Pareho silang may iniisip, hindi siya dapat buhay. Isa ba siyang multo? Sina Zoe, Cora, at ang iba pa ay nagulat sa kanilang natakot na mukha. Habang ang hitsura ni Levi ay nagulat sa mga Lopez at Black na pamilya, ang kanilang reaksyon ay namutla kumpara sa mga Langston. Kaya naman, natarante sila nang makitang takot na takot ang dalawang iyon. Huwag kang tumayo dyan,
udyok ni Cora sa iba. Tulungan mo sila. Ilang miyembro ng pamilya ang pumunta para tulungan sina Thierry at Judy na makabangon. Thierry, anong meron? She asked, lukang nonplussed. Hindi ko inaasahang makikita ko siya dito, huminga si Thierry. Kahit na ngayon ay natauhan na siya at napagtanto na si Levi ay, sa katunayan, buhay, siya ay nalulula pa rin. Oo, hindi rin ako. Nakakatakot makitang may biglang sumulpat na hindi dapat nandito, sabi ni Judy sabay hawak sa kanyang dibdib. Ang iba ay nagdududang sulyap sa kanila, lihim na nag-iisip kung may tinatago ba sila. Nakakatakot, ha? Napangiti si Levi. Inaasahan mo bang mamatay ako ng totoo? Hindi. We wouldn't dare, nauutol na sabi ni Thierry, hindi nag-iisip. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, gayunpaman, napagtanto niyang masyado siyang nagmamadaling magsalita. Lahat ng mga Lopez at Black na pamilya ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Differential ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Levi kanina na para bang amo niya ang huli. Pagtanggal ng kanyang lalamunan, sinubukan ni Thierry na gumawa ng dahilan. Ang ibig kong sabihin, ayoko lang na mawalan ng ama si Evie at mawalan ng asawa si Zoe. Tama, mabilis na sumunod si Judy. Ang isang bata ay nangangailangan ng isang ama. Ang iba ay tumango bilang pangunawa, tila bumili ng palusot. Masaya kaming makita kang buhay, same time na sabi ni Thierry kay Levi, kung mayroon man, masaya kami para kay Evie at Zoe. Ito ay totoo. Ang pagiging buhay ni Levi ay nagtrabaho para sa kanilang pabor sa lahat ng mga account. Kaya naman, talagang natuwa si Thierry na buhayin siya. Nang lumipas ang unang pagkabigla, naramdaman ni Judy ang biglaang pag-iyak, ngunit pinigilan niya ang mga luha. Tumanggo si Levi sa kanilang dalawa at ngumiti sa asawa at anak. Marahan niyang tinapik ang ulo ni Forlivia. Sinabi ko na babalik ako para sa iyo at kay Evie sa loob ng 3 buwan. Ako ay isang tao sa aking mga salita. Zoe, oras na para umuwi tayo. Hindi ganoon kabilis. Malakas na tumikim si Sean nang makita niyang inakay ni Levi sina Zoe at Forlivia palayo. Levi Garrison, may nakalimutan ka ba? Agad namang nahuli si Logan at ilang iba pa. Tama iyan. Dinagdagan niya. Nakalimutan mo na ba ang kondisyon na kailangan mong tuparin bago ka makaalis kasama ang iyong pamilya? Oh. Tumaas ang isang kilay ni Levi. Nagulat ang mga mata ni Thierry at Judy sa biglaang intervention, ngunit hindi nagtagal ay naiugnay nila ang mga tuldok at napagtanto kung ano ang pinag-uusapan ng iba. Hindi tulad ni Sean at Logan, wala silang lakas ng loob o motibasyon na hingin iyon kay Levi. Pagkatapos ng lahat, tinanggap siya ng buong Great Family of Westford bilang kanilang de facto master. Ito ay magiging ganap na walang kabuluhan na ilabas muli ang partikular na probisyon. Hindi napapansin ang mga kaisipang tumatakbo sa isip ni Thierry, ang iba ay nanatiling persigido. Don't tell me nakalimutan mo na may precondition para sa iyo na magsama muli ng iyong asawa at anak na babae, Jenny Huff. Kailangan mong maging Diyos ng digmaan o makamit ang mas mataas na katayuan bago namin maisip na sapat kang mabuti para sa kanila. Nakatuon ang lahat kay Levi nang humakbang si Cora at nagtanong sa bakal na boses, natugunan mo ba ang kahilingang iyon, Levi Garrison? Ang pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1446. Napatingin si Zoe sa asawa na may pag-asa. Kung siya ay nakagawa ng ganoong kabilis na paggaling, marahil ay nakamit din niya ang katayuan ng God of War. Lumamlam ang pag-asa sa kanyang mga mata sa sumunod na segundo nang sabihin ni Levi, sorry. Hindi pa ako ang Diyos ng digmaan. Ang iba ay humagalpak sa sardonic na tawa. Hindi ka pa sapat kung ganoon. Nagtaas ng boses si Cora. Hindi makakaalis sina Zoe at Evie kasama ka. Ngunit mas malakas ako kaysa sa Diyos ng digmaan, pahayag ni Levi. Ang kanyang mga salita ay umani ng mas maraming tawanan mula sa karamihan. Right, may sumangot. Natalo ka kay Windsor bago ka pa man magdusa, at ngayon ay inaasahan mong maniniwala kami na kahit papaano ay naging mas malakas ka sa kanya pagkatapos ng iyong paggaling. Kalokohan yan. Bakas ang sama ng loob sa bawat linya ng mukha ni Cora. Mayroon ka pa bang sasabihin para sa iyong sarili? Marami pa, pero hindi ko na masabi.
Tinutukoy niya ang kanyang katayuan bilang Crown King, isang classified information of the highest kind. Walang paraan na ibunyag niya sa iba, lalo na sa mga taong ito sa harap niya. Mapanganib na pumikit ang mga mata ni Cora. Wala nang iba, akala ko. Masasabi mo yan. Ano sa tingin mo ay sapat ka para kay Zoe at Evie? Tumalsik siya sa galit. Tinanggap mo ba kaming tanga? Ang lakas ng loob mong baliwalain ang hinihingi sa iyo mula sa great family of Westford. Tumawa si Levi at sumulyap kay Thierry. Bakit hindi mo tanungin ang dalawang ito kung sapat ba ako? Umikot ang mga ulo sa taong pinag-uusapan, na halatang napalunok bago kumaway ng kamay kay Levi. Sige, malaya kang umalis kasama sina Zoe at Evie. Ano? Sabay-sabay na sumigaw ang ilang tao habang ang isang ripple of shock ay kumalat sa karamihan sa hindi inaasahang tugon. Ibig sabihin ba nito, na mayroon siyang stamp of approval mula kay Thierry? Paano ito posible? Thierry, bakit mo siya pinayagang umalis? Pinindot ni Cora na may pagtataka. Hindi niya naabot ang itinakda mong kahilingan. Ang natitira ay pantay na hindi nakakaintindi. Tumingin sila sa kanya sa iba't ibang antas ng pagkalito, sabik na naghihintay ng paliwanag. Alam ko ang sinabi ko, anunsyo ni Thierry. Ngunit karapat-dapat si Levi na makasamang muli ang kanyang asawa at anak na babae. May mga dahilan ako. For one, bumalik siya sa kabila ng mga akusasyon laban sa kanya. Ito ay nagpapakita na siya ay responsable para sa kanyang pamilya. Isa pa, naka-recover na siya, kaya he's capable of taking care of them now. I'm not an unreasonable person. Noong inilagay ko ang probisyon na iyon, ito ay para sa kapakanan ni Zoe at Evie. Batay sa dalawang nabanggit na pagsasaalang-alang, nakuha niya ang aking pag-aproba na kunin silang dalawa. Sa kabila ng pagiging underwhelmed sa kakaibang pagliko ng mga pangyayari, walang sino man ang hindi nakahanap ng anumang kasalanan sa paliwanag ni Thierry para pabulaanan siya. Si Cora ay pumayag din, kahit napakiramdam niya ay may kakaiba sa kanyang kapatid sa saloobin nito kay Levi. Napangiwi siya sa huli, mas mabuting tretuhin mo si Zoe ng tama kung hindi. Nakatingin lang silang lahat sa pag-alis ng pamilya ng tatlo. Ang ilan sa kanila, kasama si Sean, ay masakit pa rin dahil hindi nila mailagay si Levi sa kanyang lugar tulad ng una nilang nilayon. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito dahil nailabas na ni Thierry ang hatol. Magdudulot ba ng gulo si Levi para sa atin ngayong bumalik na siya at gumaling? Nag-aalalang tanong ni Jenny. Sa tingin ko ito ay malamang, sagot ng isa pa. Matalino ang lalaking iyon. Gusto niyang bumalik sa amin sa suporta ng Great Family of Westford. Sa kanyang panaginip, may iba pang nanunuya. Sumasang-ayon ako. Kailangan nating magtulungan upang matiyak na hindi ito mangyayari kailanman. Bumagsak ang mga balikat ni Thierry nang makaalis si Levi. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, nagalit sa iba dahil sa hindi sinasadyang pagtapon sa kanya sa ilalim ng bus. Baliw yung mga yon kung inaasahan nilang pipigilan ko si Levi na umalis kasama ang pamilya niya. Maaaring matanda na ako, ngunit wala akong hiling na kamatayan. Kung ang labanan sa Mount Drago ay anumang bagay na madadaanan, si Levi ay mas malakas kaysa sa naiisip ko. Talagang mas malakas siya kaysa sa 5 dragons ng Erudia. Samantala, bumalik si Levi sa kanyang asyenda kasama sina Zoe at Forlivia. Agad silang sinalubong ni George at North Skylord. Walang sinabi si Zoe nang makita sila, sa pag-aakalang sila ay mga gwardya. Kung alam niya kung gaano kalakas ang dalawang guard na ito, lalo na si George, na nalampasan kahit si Thierry, maaaring mabigla siya sa kanyang buhay. Naghintay si Zoe hanggang sa mag-isa niya si Levi bago niya ito niyakap. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ka pumunta sa Kirea? Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1447. Upang gumaling, at pumatay ng tao. Hindi nagsisinungaling si Levi. Ito ay mahalagang kung ano ang ginawa niya sa Kirea. Speaking of recuperation, nakakamangha na fully recovered ka na ngayon, ngumiti si Zoe, tinanggap ang kanyang salita para dito. Bumalik sa landas ang buhay pagkatapos ng kanilang muling pagkikita. Gayunpaman, ang balita na si Levi ay bumalik sa Erudia ay kumalat na parang apoy, na pumukaw ng negatibong damdamin sa mga tao. How dare this traitor show his face here?
Dapat siyang bitihin dahil sa pagtataksil. Dahil hindi nalinis ang kanyang pangalan, marami ang tumawag para ay patong ang kanyang ulo sa isang stick. Maging si Emma ay pinuntirya ng ilan sa mga mas masiglang jingoist. Sa kabila ng malungkot na sitwasyon, alam ni Levi na kailangan niyang pagtibayin ito ng ilang sandali upang maiwasan ang hindi nararapat na atensyon mula sa kaaway at panatilihing madilim si Prince William at ang kanyang mga kauri. Sa ngayon, nakatuon siya sa operasyon ng pagsisiyasat at pagsubaybay sa The Avengers. Hindi magtatagal para matanto ni Prince William na peke ang gamot. Kaya naman, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Lumapit sa kanya si West Skylord na may dalang stack ng mga dokumento. Guro, nakolekta ko ang intel mula sa pagsisiyasat sa nakalipas na 2 buwan. Mangyaring tingnan. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng impormasyon na iyong hiniling, lahat ng mga kaina-hinalang kaso ng mga pinaghihinalaang kriminal noong nakaraang siglo na di umano'y nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen ngunit hindi nahatulan at nawala o ipinalagay na patay na. Nag-highlight siya ng isang partikular na profile kay Levi. Kunin ang taong ito halimbawa, Eugene Gordon. Dati siyang patriarch ng pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa Timog. Ang pamilyang iyon ay nawala ng magdamag, at siya ay itinuring na patay na. Bago nangyari iyon, palihim na raw siyang nagbebenta ng mga pambansang kayamanan sa black market. Kung napatunayang nagkasala, ito ay magiging isang malaking pagkakasala. Tinambol ni Levi ang isang daliri sa mesa, binasa ng mabuti ang profile ni Gordon. Patay na siya noong malapit na siyang mahatulan. Ito ay talagang kaina-hinala. Nahanap na ba ang katawan niya? Hindi. Ang kaso kalaunan ay nanlamig dahil hindi nila mahanap ang kanyang katawan. Inabot sa kanya ni West Skylord ang isa pang dossier. Mayroon ding lalaking ito si Jay Wagner. Siya ang specialist combat instructor para sa Northern Troops 40 taon na ang nakararaan. Napag-alaman nilang nagkasala siya sa pag-leak ng classified information sa mga dayuhang bansa. Sinasabing pinatay niya ang kanyang sarili bago ang kanyang huling pagsubok at ang bangkay ay nawala. Tumanggo si Levi. Isa pang kaina-hinalang kaso. Nagpatuloy ang West Skylord. Si Skylar Shenton ay ang godson ng pinuno ng Northrush clan. Siya sana ang susunod sa linya para sa posisyon ng clan head kung hindi lang siya masamang itlog. Matapos gumawa ng hindi mabilang na kalupitan, sa kalaunan ay pinalayas nila siya sa angkan. Nang malapit na siyang dalhin sa hustisya, tumakas siya sa ibang bansa at nanatili sa labas ng grid mula noon. Nakikita ko. Ituloy mo. Ilang iba pang mga sospek ang na-highlight sa presentasyon ng West Skylord, na lahat ay tumugma sa modus operandi ng The Avengers. Kung ang gobyerno ng Erudian ay hindi nagtangka na yusagan sila, sila ay magiging cream of the crop sa lipunan, na humahantong sa marangyang buhay. Kaya naman, sinisi nila si Erudia sa pagsira sa kung ano ang mayroon sila. Ito ay kapanipaniwala na sila ay nagsama-sama upang bumuo ng The Avengers dahil sa kanilang puot. Hindi ako magtataka na ang lahat ng inilista mo ay bahagi ng The Avengers, sabi ni Levi na nag-iisip. Mayroon silang pagganyak at mga mapagkukunan upang gawin ito. Pinag-isipan niyang mabuti ang susunod na hakbang. Good job, West. Tingnan kung maaari mong itugma ang mga profile na ito sa mga kilala namin sa The Avengers. Naiintindihan. Master, may isang huling profile na dapat mong makita, ngumisi siya. Ito ay medyo kakilakilabot. At babae ang sospek. Agad nitong naalala kay Levi ang Black Phoenix. Gaano kakilakilabot? Napukaw ang kuryusidad, kinuha niya ang mga dokumento at nagsimulang magbasa. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1448. Naging malungkot ang ekspresyon ni Levi habang binabasa ang bawat pahina ng mga kalupitan na ginawa ng babae. Iyan ay, kahanga-hanga, ungol niya. Iyon ay paglalagay nito ng mahinahon. Kung ikukumpara sa ginawa ng babae, ang mga krimen ng iba pang nabanggit sa kanya ay parang hindi nakakapinsalang kalokohan. Medyo nagulat din ako sa nahanap ko, pag-amin ni West Skylord. Malinaw sa mga lalaki na ang kanilang tinitingnan ay isang mapanganib na kriminal, na halos hindi naririnig. Ang ilan sa kanyang mga krimen ay kinabibilangan ng paglalaban ng rekord ng libu-libong bilyon, panloloko sa kabuoang 39 na Erudian na bilyonaryo sa loob ng 5 taon, at matagumpay na pagpukaw sa 7 bansa sa isang digmaan sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang politiko.
Bukod sa pagiging ultimate mastermind, isa rin siyang napakahusay na assassin at especially iya, na naglabas ng hanggang 18 gods of war mula sa mga dayuhang bansa at nagnakaw ng top secret na impormasyon sa pagsasaliksik ng armas mula sa mga pinaka-advanced na kumpanya ng teknolohiya sa mundo. Ang lahat ng iyon ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo sa kanyang ginawa. Nang mawala siya, nabalitaan na kinumpiska ng gobyerno ng Erudian ang kanyang mga ari-arian na umabot sa daan-daang bilyon. Ito rin ay pinaniniwalaan na siya ay may higit pa na dinala niya noong siya ay bumaba sa grid. Siya ay isang mabigat na individual, sa lahat ng oras. Ang bawat kilos na ginawa niya ay sapat na upang mabigla ang mundo kung ang kanyang profile ay ihayag sa publiko. Ginawa ng gobyerno ng Erudian ang lahat ng pagtatangka na ihagis siya sa likod ng mga rehas, ngunit paulit-ulit niyang iniiwasan ang mga ito, hanggang sa tuluyang napunta siya sa radar. Naniniwala si Levi na magkakaroon siya ng dahilan para kamuhian si Erudia sa pagpilit sa kanya na itago at iwanan ang kanyang mga kayamanan, na minsan ay ginawa siyang pinakamayamang babae sa buong rehiyon ng Bayview. Bukod dito, ayon sa dossier, pumangit umano siya sa isa sa mga operasyon para hulihin siya. Dahil dito, huling nakita siyang nakasuot ng maskara para itago ang kanyang mukha. Ito ay dapat na Black Phoenix. Definitive na sabi ni Levi. Parang minaliit ko lang kung ano ang kaya niya. Ang Avengers ay mas mapanganib kaysa sa naisip ko. Humugot siya ng isang matalim na hininga. Kailangan silang harapin sa lalong madaling panahon. Ituloy ang paghuhukay, West. Gamitin ang lahat ng aming mapagkukunan at koneksyon para malaman ang mga pagkakakilanlan ng lahat ng miyembro ng organisasyon. Kung ang Black Phoenix ay isang nakakatakot na pag-iral, gusto kong makita kung sino ang pinuno ng The Avengers. Kung sino man sila, malamang na matatakot sa kanila ang buong mundo. Hayaan ang higit pa sa aming mga tao na subaybayan ang mga paggalaw ng The Avengers din, utos ni Levi. Ang Avengers, sa kabilang banda, ay naghahanda ng kanilang sariling operasyon na nakatutok kay Levi. Hindi sila kumilos noong naka-wheelchair-bound pa siya dahil hindi naman siya threat. Ngayon, napagtanto na nila ang kanilang pagkakamali. Ang operasyon ay personal na pinamumunuan ni Kuro Dragon at Black Phoenix. Ipinapakita ng aming intel na pinawalang bisa ng Great Family of Frostford ang kasunduan pagkatapos na patayin ni Levi Garrison ang isa sa kanila, sabi ni Black Phoenix. Ngumisi si Kuro Dragon. Hindi nakakagulat na lahat ng mahusay na pamilya ay nagpawalang bisa sa kasunduan. Pinatay niya ang isang tao mula sa Frostford, sabi mo. Tama iyan. Ang mga mata ni Kuro Dragon ay kumikinang sa mali siya. May plano ako. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1449. Marahil ay nasa crosshair na tayo ng gobyerno ng Erudian. Magiging risky kung target natin si Levi ngayon. Pumayag naman si Black Phoenix. Dapat tayong magtrabaho sa paghahasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan niya at ng 4 na dakilang pamilya. Nakuha mo na. Ang ngiti sa mukha ni Kuro Dragon ay napuno ng masayang paghihiganti. Kailangan nating gawin ang plano sa lalong madaling panahon, bagaman. Pagkatapos nito, maaari na tayong umalis sa Erudia. Binigyan na ni Prince William ang The Avengers ng 18 isla, isang kolonya, at mga titulo ng mga maharlika. Walang magagawa ang gobyerno ng Erudian pagkatapos nating umalis dito. Huwag kang mag-alala, kumpiyansa na sabi ni Black Phoenix. Alam ko na kung ano ang gagawin. Sa susunod na 3 buwan, itinatag ng 4 na mahusay na pamilya ang kanilang presensya sa lipunan, na nakakuha ng kontrol sa lahat ng iba pang maimpluwensyang pamilya at angkan sa Erudia. Maaaring ma-access ni Sean at ng kanyang barkada ang mga pinaka-prestihiyosong club at lugar ng pagtitipon sa bansa. Nakipagkilala sila sa mga miyembro ng Great Families ng Frostford at Southford. Habang lumalawak ang kanilang panlipunang mga lupon, lalo silang naging mapagmataas, na iniisip na sila ang pinakamataas na 1% ng populasyon sa bansa. Mababa ang tingin nila sa iba. Kahit na si Levi ang maging Diyos ng Digmaan, hindi na nila siya sineseryoso kaysa sa kasalukuyan. Gayon din, hawak din nila ngayon ang murang Morris Group. Sa tuwing may nagsasalita tungkol kay Levi, si Sean ay nangungutya. Siya ay walang iba kundi isang piraso ng basura. Sila ay nagpakasawa sa mga pribilehiyo na may masayang tuwa,
na pinagmamasdan ang katotohanan na sila ay kabilang sa dakilang pamilya ng Westford kaysa sa iba habang walang kaalam-alam na si Levi ang may-ari ng pamilya. Kamakailan, gayunpaman, ang apat na mahusay na pamilya ay binaril ng isang misteryosong umaatake. 7 mula sa Great Family of Frostford ay biglang nawala, ang kanilang mga katawan ay natagpuan lamang pagkaraan ng ilang araw. Ang kanilang pagkamatay ay minarkahan ang simula ng isang sunod-sunod na pagpatay. 17 mula sa Great Family of Westford, kabilang ang 9 na niranggo sa klase ng Diyos, ay brutal na pinaslang. Samantala, ang katawan ng isang ultimate class warrior mula sa Great Family of Southford ay natuklasan sa isang kanal, at 34 na miyembro ng Great Family of Eastford ay natagpuang lumulutang sa dagat. Mga ad ng pub future. Ang mga pag-atake ay unti-unting lumala habang lumilipas ang oras. Isang buong angkan sa ilalim ng mahusay na pamilya ng Frostford ay nabura sa magdamag. Isang pamilyang kabilang sa Great Family of Westford ang inatake, na lubhang nasugatan at pinatay ang karamihan sa mga miyembro. Parami ng parami ang mga miyembro ng Great Families ng Eastford at Southford ang pinaslang. Ang mga pag-atake ay nangyari ng walang babala o preamble. Ang apat na mahusay na pamilya, na sa una ay hindi pinapansin, ay nakaramdam ng pananakot. Lalo silang natakot at nagalit habang unti-unting nawawalan ng kontrol ang sitwasyon, na nangangakong alamin ang taong nasa likod nito. Pagbalik sa tirahan ng Lopez, napahampas ng kamao si Thierry sa mesa dahil sa frustration. Sino ang gumawa ng lahat ng ito? Ito ay kabalbalan. Lolo, dapat ba tayong sumangguni sa Crown King? Tanong ni Judy. Sisigat na sana siya nang dumating ang kanyang mga nasasakupan na may dalang nakakagulat na balita. Sir, isang mapagkakatiwalaang source mula sa Great Family of Frostford ang nagsabi na si Levi Garrison ang gumawa ng kamakailang mga pagpatay. Nasecure na nila. Ebidensya laban sa kanya. Kalokohan yan. Napakunot ng noo si Thierry. Hindi kailanman tatalikuran ni Sir ang kanyang sarili. Yes, Sir, pero nag-alinlangan ang isa. Ang Great Family of Frostford ay sumumpa na ginawa niya ito. Sila ngayon ay nananawagan para sa kanyang pagkamatay sa pangalan ng apat na dakilang pamilya. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1450. Mahal na Diyos, nabaliw na ba sila? Hindi makapaniwalang sabi ni Thierry na may bahid ng pagkagalit. Gusto nilang ipapatay si Sir. Hindi ba nila nakikita na ang lahat ng ito ay isang setup, may isang taong malinaw na nagsisikap na ibaling tayo laban sa kanya. Alam niya na mas mahusay kaysa sa sino man na imposible para kay Levi na maging salarin kapag ang huli ay karaniwang nagmamay-ari ng Great Family of Westford. Walang paraan na gagawin niya ito sa kanyang sariling mga tao. Inabot ng subordinate kay Thierry ang isang sulat. Sir, ang hari ng Frostford ang nagbigay nito sa iyo. Iniimbitahan kanyang sumali sa operasyon para patayin si Sir. Ang liham ay naglalaman ng isang writ of command na inisyo ng Great Family of Frostford. Ang writ ay ginawa ng unang henerasyon ng mga pinuno ng apat na dakilang pamilya upang simbolo ng kanilang alyansa. Inilabas sa harap ng matinding panganib o kakilakilabot na kalaban, ang writ of command ay nanawagan sa lahat ng apat na mahusay na pamilya na magsama-sama at gumamit ng anumang paraan na kinakailangan upang talunin at alisin ang banta. Ang pagkabigong sumunod ay mangangahulugan ng agarang pag-alis mula sa alyansa. Sa takot na lumala pa ang mga pagpatay, nagpa siya ang Great Family of Frostford na ilabas ang writ. Ano ang iniisip nila? Napabuntong hininga si Thierry. It's all just a misunderstanding. Sige. I'll be a part of this operation, if only to clear things with them. Ang iba pang dalawang dakilang pamilya ay nakatanggap din ng sulat. Si Leale Mercurion, pinuno ng Great Family of Southford, ay nagpakita sa araw ng pulong. Ang pinuno ng Great Family of Eastford ay hindi dumating, ngunit nagpadala siya ng isang kinatawan sa pulong, ang sikat na batang mandirigma na si Dragonus Skywalker, na anak din niya. Sinusubaybayan ni Nakuro Drago at Black Phoenix ang sitwasyon sa hideout ng The Avengers. Naiintindihan ko na si Levi ay matagal nang naging tinak sa panig ng Great Family of Frostford. Sasamantalahin nila ang pagkakataon na ilabas siya para sigurado, lalo na kapag nagtanim kami ng serye ng ebidensya na nagpapakita na siya ang nasa likod ng lahat ng mga pagpatay. Natuwa si Kuro Dragon.
Pumatay gamit ang isang hiniram na kutsilyo, gaya ng sinasabi nila, pagsang-ayon ni Black Phoenix. Walang paraan na kayang labanan ni Levi ang mga dakilang pamilya ng mag-isa. Ang Great Family of Frostford ay nagpadala na ng ilang daang lalaki para sa operasyon. Ang pinuno ng tropa ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng lahat ng puti na naglalabas ng aura ng pangingibabaw sa pamamagitan lamang ng pag-iral. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang isang kabataang mukhang 16 na taong gulang, na may hawak na espada sa isang kamay. Ang sandata ay ang tunay na kayamanan ng Great Family of Frostford, ang Frostbringer. May nakaukit na sinaunang teksto sa talon nito. Sa kabila ng pagod na hitsura nito, ang Frostbringer ay nagningning sa isang nakakapanghinang kinang na sapat na malakas upang magdulot ng takot sa puso ng isang mas mababang tao. Si Leale ang unang dumating sa pinangyarihan. Nakasuot ng hindi kat-anji tanging damit, mukha siyang isang ordinaryong tao. Gayunpaman, walang nang-ahas na lumapit sa kanya dahil sa takot na malason. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang lason ay tumakbo pa sa mga ugat ng pinuno ng Great Family of Southford. Mayroon siyang libu-libong iba't ibang lason sa kanyang pagtatapon. Ang ilan ay sapat na malakas upang pumatay ng isang ultimate class na mandirigma. Dumating si Dragones sa ilang sandali bilang kinatawan ng Great Family of Eastford, kasama ang kanyang mga tauhan. Ang Great Family of Eastford ay karaniwang naninirahan sa mga isla. Lahat ng miyembro ng dakilang pamilya ay hindi kapani-paniwalang mga manlalangoy. Sinasabing si Dragones ay isa sa mga pinakamahusay na may nangungunang mga kasanayan sa pakikipaglaban na walang kapantay hanggang sa kasalukuyan. Si Thierry ang huli. Lahat, mangyaring itigil ang operasyon, sabi niya kaagad pagdating niya. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga Kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.